Isang dugong bughaw na pinabayaan at nagpalaboy-laboy lang noon. Pero nagbago ang ihip ng hangin nang mabunyag ang katotohanan. Kaya balik palasyo ang drama niya ngayon. Huwag kayong umasang happy ending ito dahil puro dumanak na dugo ang dulo. Mapipilitan ng pinuno na mamili kung sinong anak ang itutumba niya. 2 bata lang ang pagpipilian niya. Una si Lilian, ang pekang prinsesang laging bida sa pagmamahal. Kahit na isang hamak na impostora lang naman siya. O kaya si Viviana, ang tunay na tagapagmana na kinalimutan at nagtiis sa hirap. Kawawa naman siya. Simpleng kalinga lang sana ang hiling niya mula sa sariling ama. Kaso, wala siyang puwang sa puso nito. Isang buhay ang mawawala kapalit ng marangyang kinabukasan ng isa pang matitira bilang reyna. Sino kaya ang sinentensyahan? Ang plot twist, si Lilian ang piniling mamatay ng mismong ama niya. Pinabayaan nilang huminga si Viviana. Nakakatalang tadhana. Ang basurang anak ang nagwagi, habang ang paboritong anak ang dumanas ng malupit na kamatayan. Diyan sa madugong pagtatapos na yan, iikot ang bagong yugto ng buhay ko. Pagising ko, laking gulat ko na ako na ang gumanap bilang si Viviana sa mundong ito. Habang nag-iisip ako ng paraan para makatakas sa kamatayan, pumasok ang yaya ko. Prinsesa, tara na po, baka mahuli tayo. Napatunga nga ako sa refleksyon ko at nasabi na lang na, Diyosa, ang ganda ko pala talaga, parang gawa ng mga anghel. Pangrampahan ang ganda ko. Kung hindi lang sana mamatay ang karakter na ito bago mag-18. Tinanong ko siya, saan bang lakad natin? Nakaabang na po ang inyong itay, ang pinakamataas na pinuno. Sagot niya. Bigla niya akong binuhat na parang wala lang. Teka lang, ano ito? Pakibaba nga ako. Nainis kong sabi. Sagot niya habang naiiyak. Gawain ko po ang maglingkod at bitbitin kayo kahit saan. Napahinga na lang ako ng malalim. 10 taong gulang na ako. Hindi na ako bata para kargahin ng ganyan. Bigla siya nanlumo. Sorry po, prinsesa. Sumobra yata ako. Sa takot kong umiyak siya, bumanat agad ako ng, hala, joke lang. Hindi naman ako asar. Baka kasi mabalian ka sa bigat ko. Itago mo muna ang lakas mo para mamaya kapag sumuko na ang mga paa ko. Laking gulat ko nang humagulgol siya. Napakabait niyo pong talaga. Pinapahalagahan niyo ang maliit na gaya ko. Para kayong hulog ng langit. Kaso naudlot ang drama nang may biglang sumigaw sa pinto na sobrang sakit sa tenga. Kaya naman pala umaalinga sa orito. May basurang galing sa kalsada na pumasok sa loob. Ang hambog na ito ay si Geno, ang ikalawa kong kapatid. Hirit pa niya. Hoy pulubi, huwag kang lalapit. Baka dumikit sa akin ang dumi mo. Imbes na mandiit, lalo ko pa siyang nilapitan. Bigla siya na paatras. Ano bang ginagawa mo at inaamoy-amoy mo ako? Hayop ka ba? Sinamaan ko siya ng tingin. Grabe ang amoy, parang tae ng aso. At mukhang galing sa'yo iyon, kuya. Nataranta siya at inamoy ang baro niya habang nagagalit. Bastos ka ah. Sariwa ako at walang bahid ng dumi. Napangiti ako ng nakakaloko. Chill ka lang. Hindi naman ordinaryong tae yan. Tae yan na nababalutan ng kumikinang na ginto. Naguluhan ng loko. Teng ginto, may sayad ka na ba? Tuloy pa rin ako sa pang-aalaska. Iyan kaya ang pabanggo nating mga mayayaman. Dahil parte na rin ako ng pamilyang ito, dapat lang na masanay ako sa danyang baho. Doon lang naisip ng isip bata na ito na pinaglalaroan ko lang siya. Plano ko talagang maging pasaway para palayasin nila ako rito at makapamuhay ng tahimik sa labas. Hanggang sa makaharap ko ng tatay ko sa wakas. Shit, ang gwapo naman ng nilalang na ito. Nasabi ko ng malakas. Muntik nang maglupasaya ang yaya ko sa sobrang kaba. Tiningnan lang ako ng hari ng may halong pandidire. Kulang sa disiplina. Inasahan ko na yan. Mabilis na lumuhod ang yaya ko para hilingin na wag akong patayin. Sinaway niya ito ng isang tingin. Hindi ko sinabing bibitayin ko ang batang yan. Biglang nagbago ang paligid nang marinig ang boses ng isang bata na pilit na papakyut. Daddy, subukan niyo ito. Ang sarap-sarap. Halos masuka ako sa pabebe niyang pananalita. Lilian, lumapit ka rito.
Magbigay galang ka. Gusto ng bata na kargahin siya. Pero laking gulat ko nang hayaan lang siyang maglakad ng ama. Nag-alboroto ang bata. Ayoko nga. Gusto ko kargahin ako ni Daddy. Napahilot ako sa sentido at nagdasa na sana lamunin na ako ng lupa sa sobrang corny. Siyempre, nanalo ang bata at binuhat siya sabay pakilala sa akin. Kilalanin mo si Viviana. Prinsesa rin siya gaya mo. Biglang nag-inarte ang bata at kunyaring luluha. Ayaw ni Lini sa batang yan. Galit ako sa kanya. Nagtimpi lang ako at sabi ko sa sarili ko, sige lang, maglupasay ka hanggang sa matuyuan ka ng luha. Kabisado ko na ang ugali mo. Sa orihinal na nobela, ang batang ito ay isang traidor na nagpapanggap na mabait. Ang totoo, anak lang siya ng isang yaya na ipinatpalit sa akin nung mga baby pa lang kami. Dahil dinala ako rito, sigurado akong alam na ng hari ang sikreto. Pero nagmamaang-maangan lang siya. Hanap sa pag-ibig, mas mahalaga pa pala ang pinagsamahan kaysa sa tunay na dugo. Nagtaas na ako ng kamay at kumaway ng pilit sa kanila. Nang lumingon ang pinuno sa mga dokumento, biglang nag-iba ang aura ng bata. Binulungan niya ako ng, huwag mong isiping, makukuha mo ang atensyon nila. Ako ang paborito rito at ikaw ay walang kwentang basura lang. Walang kurap akong sumagot ng, lunukin mo yung palasyo nyo, wala akong pakialam sa inyo. Pero babala lang, huwag kang gagawa ng ikagagalit ko. Bago pa lumala ang usapan, may biglang pumasok sa silid. Ama, dumating ang panganay kong kuya. Para sabihin ko sa inyo, siya ang pinakawalang silbing nilalang sa loob ng palasyong ito. Inutusan siyang samahan ako sa kwarto ko, pero binilisan niya ang lakad para mapagod ako sa pagabol. Kaso relax lang ako, pagdating sa pinto, agad ko itong isinarado sa pagmumukha niya nang walang pasabi. Nandito na tayo, layas na. Single na unang prinsipe na tila diring-diri sa presensya ko. Talagang hindi pa siya nakontento at tinagdagan pa ng hambog na ito ang pang-iinsulto niya. Ano, natulala ka na sa kaguwapuhan ko, kaya nawalan ka na ng dila? Hayop na ito. Gusto ko sanang isigaw na, mahiya ka naman sa sarili mo, vapor na narsismo. Pero bago pa ako makahirit, humirit uli siya. Tsaka bakit mo ba pinatitiyagaan ang madumi at madilim na butas na ito ng palasyo? Walang gana kong sagot na ang mismong emperador ang nagtapon sa akin dito. Malay ko ba sa trip niya? Dugtong ko pa. Pero sa totoo lang, tuwang-tuwa ako sa isip ko. Swak na swak ang lugar na ito sa plano ko. Ang mamuhay ng payapa at maging invisible sa lahat. Sabay bulong ng antipatikong lalaki. Hirap talagang intindihin ng utak ng mga hampas lupa. Pagtalikod niya, patakbang lumapit ang katulong ko na kulay papel na ang muka sa sobrang nerbiyos. Mahal na prinsesa, akala ko katapusan ko na sa nasaksihan ko. Sinasamo ko po, mapapansin naman kayo sa kanyang kamahalan para gumaan-gaan naman ang buhay natin. Tiningnan ko siya ng matalim. Bakit ko naman gagawin yon? Napalunok si Isabel sa kaba. Kasi po, ang ibig ko lang sabihin, pinutol ko agad siya. Wala akong balak maging paboritong kapatid ng kahit sino rito. Mas gusto ko ang payapang buhay kasama ang mga totoong tao. Sapat na sa akin na nandyan ka sa tabi ko, Isabel. Naiyak ang kawawang bata sa sobrang tuwa at bumulong sa sarili. Napakaganda talaga ng ngiti niya. Kung alam lang nila kung gaano siya kadyosa sa totoong buhay. Bigla kaming nabulahaw sa malakas na kalabog sa pinto. Kasunod ang isang nakakarinding sigaw. Oy, basura! Lumabas ka riyang kung matapang ka. Ang ikalawang prinsipe na naman. Napangisi lang ako sa kanya nang may halong pangungutya. Malabo na ba ang paningin mo? Kanina pa ako rito sa harap mo, no? Kayang-kaya kitang itumba sa isang pitik lang, paslit. Napaatras ang prinsipe, pilit na nagaangas para itago ang kaba niya bago bumanat. Makinig ka, kapag ginalaw mo si Lilian, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Winasiwas ko ang kamay ko na parang may itinataboy na makulit na langaw. Sa tingin mo ba, may oras pa ako para pag-initan ng batang iyon? Para malaman mo, mas pangarap ko pang hindi na siya makita kahit kailan.
Oh, tapos ka na ba sa pag-iinarte mo? Doon ng pinto, lumayas ka na, iyaking bata. Halos pumutok ang ugat sa galit ng prinsipe. Dinuro niya ako sabay sigaw. Ang kapal mong tawagin akong bata. Si Lilian ay parang anghel. Hinding-hindi ka papantay sa kanya, basura. Sagad na ang pasensya ko. Tinitigan ko siya nang parang gusto ko na siyang balatan ng buhay. Napaka-epal mong buwisit ka. Gusto ko sanang maging mabait, pero mukhang kamatayan ang hinahanap mo. Walang preno kung dinurog ang pride niya sa mga salitang mas matalim pa sa patalim. Natulala ang loko, tila nanigas ang dugo sa ugat niya, at nauutal na lang na nakapagsabing, napakabastos mo. Isusumbong kita kay Papa. Humanda ka sa akin. Napang-isi lang ako ng mapait. Sige lang. Takbo na at magsumbong. Siguraduhin mo lang na walang kulang ang kwento mo, ha? Kitang-kita kung sino ang mas mature sa amin. Akala niya kaya niya akong pasukuin, pero siya itong durog na durog ang ego. Ayun, kumaripas ng takbo habang humahagulgol papunta sa tatay niya. Tarantang lumapit si Isabel na akala mo ay nakakita ng multo sa sobrang putla. Nakaalis na po ba siya? Wala po bang ginawang masama ang prinsipe sa inyo? Nanatili akong kalmado. Sa tingin mo ba uubra iyon sa akin? Paslit lang yon na masyadong maangas. Pero imbes na kumalma, lalong nagpanik ang katulong ko sa sinabi ko. Pero napakasama po ng mga ginawa niya sa inyo noon. Hindi niya kayo tinantanan sa pang-aapi. Bakas ang sakit ng nakaraan sa mga mata niya habang nang ininig sa takot para sa akin. Dati iyon, malamig kong sagot para patigilin siya. Tingnan natin kung may lakas pa siyang banggain ako ngayon. Noon, mahina pa ako at nanginginig sa harap niya. Pero ngayon, iba na ang usapan. Kung alam ko lang kung gaano kabulok ang pamilyang ito, mas pipiliin ko pang maputulan ng kamay kaysa abutin ang tulong ng malupit na diktador na iyon. Biglang nagbalik ang madilim kong kahapon. Nung naghihingalo na ako, tanging katapusan na lang ang nasa isip ko. Pero isang malaking anino ang humarang sa liwanag, sabay boses na parang yelo. So, ito ba ang bata? Anong pangalan mo? Sasama ka ba sa akin? Nanigas ang katawan ko sa takot habang nakatitig sa kanya. Kumunot ang noo niya, tila bored na bored. Bakit ayaw mong sumagot? Pipi ka ba o isa lang talagang palaboy? Nakakatawa. Ang sarili ko palang kadugo ay pipe at hangal. Pinilit kong magsalita kahit nang inhinig ang boses ko sa takot. Sir, pwede po bang isama ang kuting ko? Matalim ang naging sagot niya. Simula ngayon, ikaw na ang prinsesa ng imperyong ito. Lahat ng nakikita mo ay sa iyo na. Inilahad niya ang kamay niya sabay, bigay ng utos na hindi mababali. Titira ka na sa palasyo habang buhay. Diyos ko, napaka-uto-uto ko noon. Akala ko talaga, ang pagkakaroon ng pamilya ay mabibigay sa akin ng mainit na tahanan. Masyado akong nabulag. Hindi ko nakitang itinuturing lang pala akong piyesa sa chest ng lalaking tinatawag kong ama, para lang matupad ang kanyang mga ambisyon. Kinuha lang niya ako sa kalsada dahil sa kulay ng buhok ko na nagpapatunay ng pagiging maharlika. Kahit katiting na pagmamahal, wala. Nagising lang ako sa realidad nang marinig ang pinto. Mahal na prinsesa, gusto niyo po bang lumabas muna para makalanghap ng hangin? Sa tingin pa lang ni Isabel, alam kong takot siyang makasalubong namin ang bruhang si Lilian at ang mga alipores nito. Ninitian ko siya para pakalmahin. Huwag kang mag-alala, Isabel. Tulog pa ang mga buwisit na prinsipe na yon at si Lilian sa ganitong oras ng tanghali. Walang pag-aalinlangan akong tumalon mula sa kama at kumaripas palabas ng silid. Tila isang ibon na sa wakas ay nakalaya sa hawla. Isinuot ni Isabel ang bandana sa balikat ko nang may pagkamangha. Napakaganda niyo po. Kahit anong tela yata ay nagmumulang mamahalin kapag suot niya na. Biglang may narinig kaming malanding boses mula sa malayo. Kamahalan, mahal na mahal po kayo ng munting prinsesa niyo. Number 1 po kayo sa puso ko, pero... Agad akong nagkubli sa lilim ng puno, diring-diri sa nakikitang kaplastikan. Magsaya kayo sa drama niyo, naisip ko.
Huwag niyo lang akong idadamay sa basurang palabas na ito. Hayaan niyo akong mamuhay ng tahimik sa malayo. Hindi nagtagal, natapos din ang eksenang yon at napalitan ng mahimbing na tulog ng tapat kong katulong. Habang nakasandal si Isabel sa unan, tiningnan ko siya ng may awa. Kumurot ang puso ko nang maalala kung gaano kabigat ang mga sakripisyong ginawa ng dalagang ito para sa akin. Habang ang ibang prinsipe ay nakalubog sa yaman, si Isabel lang ang tanging natapakapagod ng mag-isa. Ibinuhos niya ang buong buhay niya para lang pagsilbihan ako. Marahan ko siyang ginising. Isabel, umaga na. Bigla siyang napatalon sa gulat, tila na kuryente. Diyos ko, patawad po. Anong espiritu ang sumapi sa akin para mauna ako makatulog sa inyo? Ninitian ko lang siya. Pagod ka lang. Simula ngayon, sabay na tayong hihiga rito sa kama. Baka mabali lang ang mga buto mo kung saan-saan ka matutulog. Nananaginip po ba ako? Paano pong ang isang katulong na gaya ko ay tatabi sa inyo? Natawa na lang ako ng malakas sa sinabi niya. Tumigil ka nga sa kakaisip ng ganyan. Selyado ang pinto. Walang makakaispya sa atin. Kahit na yan lang, suwayin naman natin ang mga nakakasawang protocol dito sa palasyo. Hindi ko pa natatapos ang daldal ko nang biglang kalampagin ng malakas ang pinto. Pumasok ang Crown Prince na usok ang ilong sa inis. Ang iinay nyo! Ano bang trip mo at nambubulahaw ka sa madaling araw? Naputo lang sasabihin niya bago biglang bumitaw ng nakakarinding tawa. Pinagtatawanan pala ng hambog ang marka ng unan na nakatatak sa mukha ko. Sa tonong nakakagigil at talagang sumasadat sa pasensya ko, dagdag pa niya. Kilos na at gumayak! May utos ng emperador na mag-beach getaway ang buong royal family. At malas mo, bitbit ka rin, o ligaw na batang napulot lang kung saan. Hindi ako sunod-sunuran sa gusto mo. Wala akong balak humakbang paalis kahit isang pulgada. Pinutol niya ang reklamo ko sa boses na nakatindig balahibo. Bata ka pa, at ang salita ng kanyang kamahalan ay batas. Huwag mo akong piliting kaladkarin ka sa leeg. Nanunuring tumingin si Bina. Anong meron sa biglaang bakasyong ito? May niluluto kayong hindi maganda, no? Sagot ng panganay na prinsipe, na tila nagyelong hangin sa lamig. Tigilan mo ang pagiging praning. Gusto lang mag-boat ride ni Lilian, yun lang. Kinakabahan ako habang kung ano-anong senaryo ang pumapasok sa isip ko. Ang tuso ni Lilian na yun. Baka balak niya akong itulak sa dagat tapos palabasing aksidente lang na nadulas ako. Napabuntong hininga ako ng malalim. Ibig sabihin talagang wala na akong kawala rito? Kailangang sumama, matigas niyang tugon. Habang nakang-uso, bumulong ako. Sige na, tumalikod ka na muna. Magpapalit na ako ng damit. Pero pumasok lang ang loko na parang sariling kwarto niya ito at nandahilan pa. Dito lang ako. Bilang tagapagmana ng trono, masyadong mataas ang pride ko para magmukhang bantay pinto na aso o hamak na katulong. Bihis na at isipin mo na lang na wala ako rito. Tutal, mukha ka namang paslit. Hindi kita papatulan kahit kailan. Nag-init ang mukha ko sa sobrang asar bago ako sumabog. Subukan mo lang sumulyap at tudurugin ko talaga ang mga mata mo. Bored siyang napabuntong hininga. Oo na, daldal mo. Bilis-bilisan mo na lang dyan. Ayaw ng hari na pinaghihintay siya. Nang maisuot ko na ang magarbo kong kasuotan, napalingon ang lalaki at tila napatunganga. Nawala ng imik sa tadlay kong ganda na nakakabighani. Pero dahil sa labis na yabang, nakuha pa rin niyang mga insulto. Mukha kang gusgusin. Isang gown lang, inabot ka na ng siyam-siyam. Binuweltahan ko siya ng nakataas ang no. Mas okay na ito kaysa sa mukha ng ibang royal family na parang pinagsakluban ng langit at lupa. Matagal talaga ang transformation kapag diyosa ang ayusin. Kumunot ang nonya. Teka, kuya ba ang tinawag mo sa akin? Inirapan ko siya sa sobrang taray. Ay, pasensya na, nagkamali ako. Ang tamang tawag pala sa iyo ay mahal na prinsipeng mayabang. Napangisi ang loko. Mas bagay nga sa akin ang bansad na yan. Sa totoo lang, mas nakakasuka ang tawag na yan kaysa sa mga luhang buhaya ni Lilian. Huwag mo nang uulitin yon. Bahala ka sa buhay mo.
Maikli kong sagot habang alam kong napahiya lang siya, kaya bumabawi sa pagtataray. Bigla niyang inilahad ang kanyang kamay ng may otoridad. Hawakan mo ang kamay ko. Nanatawa na lang ako ng sarkastiko sa isip ko. Ang enggot ko rin. Saan naman ako pupuga sa dambuhalang hawlang ito? Biglang nanindig ang balahibo ko. Pakiramdam ko ay may matalim na tinging nakatusok sa likuran ko mula sa dilim, kahit walang katao-tao sa hallway. Tahimik lang kaming naglakad ng magkatabi patungo sa hardin ng palasyo. Pagdating sa harap ng lawa, nagsimula na naman ang kayabangan niya. Pustahan tayo. Ang isang pulubing gaya mo ay ngayon lang nakakita ng ganito kalawak na anyong tubig sa buong buhay mo, di ba? Pinagawa ito mismo ng hari para lang ispoil si Lilian nung 5 na siyang taon. Tiningan ko lang siya ng walang emosyon at sumagot. Grabe, ang tindi, ang laking aksaya sa pera. Nagsalubong ang kilay niya na parang mananakmal sa galit. Ayusin mo ang tabas ng dila mo. Napakamababa ng uri, nakakasuka. Naisip ko tuloy, siguradong baliw na baliw ang hari sa mga batang may kakaibang kapangyarihan. Hayaan na nga, wala akong balak mapapansin sa amang maluwag din ang tornilya sa utak. Pagkatapos ay tuluyan na kaming lumapit para harapin ang pinuno. Ang gabagal niyo, Ilarion. Yumukod agad ang prinsipe bilang paggalang. Pasensya na po sa pag-aantala, mahal na hari. Nanlaki ang mga mata ko. Ha? Ganun lang? Akala ko gagawin niya akong palusot. Ayoko namang magkaroon ng utang na loob sa hambog na ito. Bago pa ako makapag-isip, bigla akong sumingit sa harap ng hari. Patawad po, kamahalan. Ako po ang may kasalanan kung bakit kami natagalan sa paghahanda. Tutal, tingin lang naman sa akin ng malupit na haring ito ay alay na pwedeng palitan. Mas mabuti pang matigok kaysa magmukhang kiti-kiti sa harap niya. Ninisiyan lang ako ng hari ng may halong pangungutya. Kakaibang tapang mo para sa isang bata. Saka siya bumaling kay Lilian. Oh, mahal na prinsesa, sino ang gusto mong makatabi sa bangka? Todo iwas naman agad ang prinsipe. Mas pipiliin ko pong manatili sa pampang at magbasa na lang ng libro. Biglang nag-inarte si Lilian na parang pang-Academy Award ang drama. Hala, ang lungkot naman. Akala ko pa naman makakabonding ko si kuya sa tubig. Pigil na pigil ang tawa ko sa kinalalagyan ko. Pwede bang pasakan na lang ng basahan ang daldalera niyang bibig para tumahimik? Saan niya kaya nakuha ang pagiging plastic na nakakasuka? Pagkatapos, inalok ng ama ang paborito niyang anak na isama si Gino. Namutla agad ang bunso nating prinsipe at nauutal na sumagot, Gusto ko na lang maglaro sa buhanginan dito. Hindi ko trip ang lawa. Sinupla ko agad siya ng walang preno. Duwag ka na agad sa ganito kaliit na tubig. Napi ko ng bata, kaya patakbong umakyat sa barko habang sumisigaw. Oy, hindi ako takot sa kahit ano, no! Pero kitang-kita ang panginginig ng mga tuhod niya. Napabuntong hininga na lang ang panganay na prinsipe, sabay hila sa leeg ng kapatid. Tigil-tigilan mo ang pagmamarunong. Bumalik ka roon, bahag buntot. Sumimanggot si Lilian. Wala talagang kwenta itong bunso nating kapatid. Ayoko siyang makasama sa iisang bangka. Bigla niyang itinuro ang kinalalagyan ko. Ang babaeng ito na lang ang isasama ko. Nadududang tiningnan siya ng hari. Sigurado ka bang siya ang gusto mong makasama? Tumanggo ang bata. Opo, final answer na po iyon. Napabuntong hininga ang hari. Siya kami ikinabit na kakaibang bagay sa paa ni Lilian habang nagbibilin. Isa itong mahiwagang proteksyon. Magiging ligtas ka ng 100% sa anumang peligro. Nang makasakay na ang prinsesa, tiningnan ako ng hari at nag-utos. Sakay na at samahan mo siya. Naginit ang ulo ko at sumagot ng pabalang. Wait lang, bakit ako walang agimat? Ibig niyo bang sabihin ay wala talagang value ang buhay ko para sa inyo? Ganon po ba? Nang makaalis na ang hari, tinanggal ni Lilian ang maskara ng kabaitan at pumulong ng mapang-insulto. Alam mo ba kung gaano kadiri ang tingin ng lahat sa'yo? Peste ka lang dito. Kung may kahihiyan ka pa, mas mabuting maglaho ka na sa paningin namin.
Tiningnan ko siya ng ubod ng lamig. Pasensya na. Wala akong pake sa galit niyo. Mananatili ako rito hanggang makuha ko ang lahat ng gusto ko. Sa loob-loob ko ay nagwawala na ako. Lintik, bata pa ako. Huwag niyo naman akong gawing pulubi sa kalsada hanggang sa mamatay ako sa gutom. Biglang ngumiti si Lilian nang nakakang ilabot na parang demonyo. Talagang gusto mong makakita ng apoy, ha? Humanda ka sa magiging ganti ko. Grabe, ahas talaga ang royal na ito na nagkukunwaring mabait. Para lang madiin ako, nagdiving ang baliw sa pinakamalalim na part ng lawa. Sa gulat ko, muntik na akong tumalon para iligtas siya. Buti na lang naalala ko yung proteksyong bigay ng hari kanina. Bistado ko na ang maitim mong balak. Nagmamaang-maangan ka para ako ang maging scapegoat sa huli, no? Napakatuso mo! Sige lang, panonoorin ko ang drama mo habang nakaupo ako rito ng komportable. Pero nakalimutan ng tangang ito ang isang bagay. Inunod na ang bangka palayo, kaya hindi na makikita ng hari ang pag-iinarte niya mula sa pampang. Ang matindi pa, biglang pumalya at nasira ang mahiwagang gamit sa paa niya. Ayun, totoong nalulunod na siya at pilit na humahabol ng hininga para mabuhay. Binasag ng matitinding sigaw niya ang paligid. Saklolo, tulungan niyo ako! Ama, iligtas mo si Lilian! Bigla akong kinabahan nang makita siyang napupumiglas. Teka, seryoso na ba ito? Totoo na bang lumulubog siya at hindi na ito acting? Patay tayo nito! Bawal kang mamatay! Kapag natipok siya at ako na lang ang may iwang eredera, ako ang magdurusa sa sumpang yan. Dahil sa sobrang kaba, kusa nang gumalaw ang mga paa ko. Walang pag-alinlangan akong tumalon sa mayelong lawa para masagip siya mula sa hukay. Nung makita kami ng mga gwardiya, dali-dali rin silang sumugod sa tubig para hanguin kaming dalawa. Isang himala na nakatuntong pa kami sa pampang. Habang kapushiningang tumatapak sa lupa, biglang humiyaw ang isang sundalo. Mabibigla ang lahat habang nakatitig kay Babiana, na siya palang nag-ahon sa mortal niyang kagalit na si Lilian mula sa pagkakalunod. Natural, nagkukumahog ang mga doktor para asikasuhin ang paboritong anak na si Lilian. Naiwang nanginginig sa ginaw si Babiana kasama ang abay niya. Tinitigan siya ng emperador nang may matinding pait sabay o sisa. Sadyang tinulungan mo ba siya? May bahid ng tangungutya ang tugon niya. Masyado kang nag-iisip. Wala akong balak maging bayani. Sadyang nasusuka lang ako kung tutuluyan siyang mamatay sa harapan ko. Masyadong abala kung madadamay pa ako sa basurang palabas na ito. Malamig ang sagot ng hari. Tila may silbi pa rin naman pala ang buhay mo. Biglang nag-init ang ulo ni Babiana, kaya hinarap niya ito ng walang takot. Anong punto mo? Bakit? Tingin niyo ba ay wala akong pakinabang? Ngunit gaya ng dati, hindi siya pinansin nito at mas inatupag pang udyukan ang mga mediko na pagalingin si Lilian. Muli siyang nilingon ng hari at inutusan. Mag-ayos ka para sa hapunan ng pamilya mamayang gabi. Pero pabalasubas na sumagot ang dalaga. Pamanhin pero wala akong ganong makisalo. Mas payapa akong kakain sa silid ko. Mariing buwelta ng emperador. Huwag kang magmamatigas. Kahit anong mangyari, magkakauri pa rin tayo. Napangiti siya ng may pait. Kamag-anak? Kalokohan. Ang dating Babiana ay isinuko na ang lahat, makakuha lang ng katiting na malasakit. Pero binaliwala at inayawan niyo lang siya. Sa huli, walang kwenta ang lahat ng daldal tungkol sa pagiging magkadugo. Kayo mismong mga mahilig magsambit ng pamilya ang tumapos sa buhay niya at nagbaon sa kanya sa hukay. Kaya naman, walang saysay kung mapapakitang gilas ako sa inyo ngayon. Habang masamang nakatingin sa hari, binuweltahan niya ito. Ayoko pa rin. Sumama ang tingin ng lalaki at dumagundong ang boses nito. Ako ang hari rito. Kapag sinabi ko, gawin mo nang walang reklamo. Walang puwang ang hindi sa akin, malinaw. Sa sobrang takot, sa pilitang itinungo ng abay ang ulo ni Babiana habang nangingatal na nagsabi, Oo po kamahalan, gagawin po nating napakarilad ng prinsesa mamaya. Kaya naman,
Napilitan siyang mapunta sa kainan kung saan sinalubong siya ng punong katulong na yumukod ng formal. Magandang gabi, mahal na prinsesa. Isang pribilehiyo ang makita kayo. Pilit nangiiti lang ang isinukli niya bago pumasok. Pagkapasok sa bulwagan, sinalubong agad siya ng emperador. Dito ka sa tabi ko. Napansin niya ang upuang walang laman sa tabi ni Lilian. Gusto na niyang mapulasan mula sa impyernong ito, kung hindi lang dahil sa nakakasakal na asal Marlika. Biglang nag-iba ng utos ang hari. Babiana, sa kanang bahagi ko ka pumuwesto. Agad na uminit ang ulo ni Lilian sa inggit, kaya nagsimula na naman siyang magdrama. Tay, pwesto ko yan! Bakit siya ang katabi niyo at hindi ako? Binatukan siya ng salita ng emperador. Lilian, huwag kang umasal na parang bata. Ibigay mo muna ang pwestong yan sa panganay. Sa ibang pagkakataon na lang yung sayo. Nag-alboroto si Lilian at nagdrama ng may peking luha na ikinairita ni Babiana. Nagpatuloy ang hari, kaya ka narito ay para ipakilala sa isang mahalagang panauhin. Biglang naalala ni Babiana ang takbo ng kwento. Lintik, nalimutan niyang may nakatakda palang ipakasal sa kanya. Itinuro ng emperador ang panauhin. Kilalanin mo si Ed, ang eredero ng mga liberto, ang iyong mapapangasawa. Ang masaklap, hambog ang lalaking ito at sunod-sunuran sa pangalawang prinsipe, habang patay na patay naman kay Lilian. Napabulong siya sa sarili. Ayos! May panibagong clown na naman dito. Hinarap ng emperador ang binata at nagsalita. Pinapunta kita rito para magkakilala kayo ng iyong magiging kabiyak. Biglang nagliwanag ang mukha ni Ed at tuwang-tuwang humiyaw. Sa wakas, isang malaking pribilehiyo na mapangasawa ang napakarilad na si Prinsesa Lilian. Kumunot ang noo ng hari at itinuwid ang binata. Ano raw? Si Prinsesa Babiana ang nakatakda sa iyo, hindi si Lilian. Nagulat ang lalaki at tila hindi makapaniwala. Seryoso ba kayo? Paano nangyari yon? Tila nawala ng malay ang binata habang masamang tinitingnan si Babiana ng may pagkamuhi. Inirapan lang siya ng dalaga ng may pandidire. Bakit ka ganyan makatingin? Parang nilipol ko ang pamilya mo ah. Huwag kang mag-alala. Hindi rin kita papatulan. Masyado kang mababa para sa akin, Totoy. Siyempre, hindi palalampasin ni Lilian ang tsansa na mag-inarte at humagulgol. Naku, Ed, wasak ang puso ko. Mukhang hindi tayo boto ni tatay. Tumingin ang tila nahihibang na binata sa hari at nagmakaawa. Kamahalan, pakiusap. Bakit niyo ipagkakait sa akin si Lilian? Bigyan niyo ako ng sapat na paliwanag. Habang nagdadrama, palihim na nakangisi si Lilian. Kung hindi siya mapupunta sa akin, hinding-hindi rin siya mapupunta sa iyo. Inis na bumuntong hininga ang emperador sa kabaduyan ng dalawa, sabay nagbitiw ng banta. Magmamatigas ka ba at tatanggihan ang utos kong ito? Malakas ang loob na sumagot ang lalaki. Wala akong balak na suwayin kayo, pero kailangan ko ng matibay na dahilan. Dito na bumanat si Babiana nang walang prenong bibig. Napakadali lang naman ang dahilan. Dahil huwad lang siya. Samantalang ako ang may tunay na dugong Maharlika. O ayan, busog na ba ang kuryosidad mo? Biglang nabalot ng katahimikan ang buong silid. Nagiba ang timpla ng mukha ng hari habang napatulala ang dalawang prinsipe. Si Babiana lang ang kampanteng nakaupo ng D4. Sigaw ni Ed. Huwad! Anong pinagsasabi mo? Biglang namuti ang muha ni Lilian na tila patay. Sa isang salita lang, matagumpay na nabuking ni Babiana ang mapagbalat-kayong anghel na matagal lang nagkukubli sa likod ng maskara. Ano huwad? Babiin mo yung sinabi mo! Galit na asik ni Ed. Tiningnan lang siya ni Babiana nang may pagkaburyong at sumagot. Kung gustong-gusto mong malaman, bakit hindi mo tanungin yung peking prinsesa sa tabi mo? Biglang namula ang mga mata ni Lilian at humagulgol ng husto. Si Lily. Si Lily ang tunay na anak ng angkang ito. Ako ang tunay na prinsesa. Habang masarap na kumakain at nanonood ng pangit na drama, naisip ni Babiana. Ano kayang kasunod? Magkukunyaring hihimatayin o magwawala?
Ngunit pinili ng bida ang gasgas na estilo. Biglang bumagsak at nagkunwaring tumba. Nagkagulo ang lahat at nagmamadaling binuhat ng hari at mga abay. Ang marupok na bulaklak palabas ng silid. Lumapit ang abay ni Babiana at nanginginig na bumulong. Mahal na prinsesa, ayos lang kaya si Prinsesa Lilian? Hindi ba kayo nababahala? Walang pakialam siyang sumagot. Hayaan mo yan. Nag-iinarte lang yan. Pero bakit po parang sarap na sarap pa rin kayo sa pagkain? Hindi niya babalak magkunwaring nag-aalala? Nakibet balikat lang si Babiana. Bakit pa ako magpapakahirap magpanggap? Biglang may narinig siyang mahinang tawa mula sa kabilang dulo ng mesa. Tila mas kawili-wili kang pakmasdan kaysa sa nakakasawang dramang iyon. Buong kisig na inilapit ng Crown Prince ang isang platito ng strawberry dessert sa harap niya. Sige, kumain ka. Mukhang marami kang nainom na tubig sa lawa kanina. Baka sakaling ang tamis nito ay magpalambot sa napakalamig mong pag-uugali. Tinitigan niya ito ng may pagdududa. Anong nakain mo at tila naging mabait ka? Mumiti ng nakakaloko ang prinsipe. Sadya lang talaga akong mapagkalinga. Napangisi si Babiana dahil sa inis. Wala bang nagsabi sa'yo na ang sobrang pagpapakitang gilas ay karaniwang balat kayo lang ng isang baliw? Pagkatapos ay nilakasan niya ang kanyang tinig. Itago mo na lang yung alindog mo. Pakiramdam ko tuloy ay bibitayin na ako at huling pagkain ko na itong ibinibigay mong cake. Tumawa ang prinsipe. Huwag kang masyadong kampante. Wala akong balak mapapansin o magmalasakit sa iyo. Aliw na aliw akong pagmasdan ang mga emosyong rumerenda sa mukha mo. Talaga namang nakakaintriga. Katulad na lang ng lasa nitong cake. Tinasan siya ng kilay ni Babiana. So ang ibig mong sabihin ay matamis at kaakit-akit ako? Isang mapang-asar na ngisi ang gumuhit sa labi nito. Hindi, ang punto ko, ang ugali mo ay kasing gulo at kasing lagkit nitong jam. Sige na, huwag mo nang pansinin ang mga binitawan kong salita. Ubusin mo na yan, kapatid ko. Dahil sa kakaibang takbo ng usapan nila ng baliw na prinsipeng ito, tuluyang naglaho ang gana ni Babiana na kumain. Huminga ng malalim ang kanyang katulong hanggang sa tila sasabog na ang kanyang dibdib sa tindi ng kaba sa kapabulong na naglabas ng hinatpis. Panghiniun ko, kung batid ko lang na ganito kabigat ang presensya rito, mas pipiliin ko pang maputol ang dila kaysa pilitin ang mahal na prinsesa na sumabay sa hapag. Mahinahon ko siyang binulungan. Sabi ko na nga ba, may nasabi ka sa harap ng punong katulong, di ba? Napaatras siya ng may halong pagkabalisa at nabulol. Hindi po. Hinding-hinding ko magagawa yon. Pero adat ko siyang pinutol. Tiyak na idinaing mo ang naging kapalaran natin sa kanya. Kaya naman... Itong bigla ang paanyaya sa hapunan mula sa Duke ay nakarating sa aking mga kamay. Halos mapatalon sa matinding gulat ang katulong. Nanginginig ang buong kalamnan niya habang yumuyukod at nauutal. Patawarin niyo po ako. Nagsusumamo ako. Pumanhin po sa aking naging kapangahasan, binibini. Nadurog lang po ang puso ko na makita kayong laging isinasantabi ng ganito. Kaya hindi ko sinasadyang magsumbong sa mayordoma. Pangako po, ako ay lubos na nagsisisi. Tatanggapin ko ang anumang parusang nararapat sa akin. Inaasahan ng dalaga na mabubulyawan siya, ngunit isang matamis na ngiti lamang ang ibinigay ni Babiana sabay sagot. Paano naman ako magagawang magalit sa iisang tao na tapat na nagmamalasakit sa akin? Ikaw lang ang tanging masasandalan ko sa mansyong ito, Elizabeth. Hindi sa sapat ang pasasalamat ko sa iyo. Tara na, masyadong nakakasulasok ang hangin sa... Silid na ito, nawawala ang gana ko. Magluto na lang tayo ng masarap na pagkain at pagsaluhan nating dalawa sa aking kwarto. Pagsapit ng gabi at tumahimik na ang paligid, abala si Babiana sa masusing pagbabasa. Kailangan niyang mabigyang linaw ang misteryong ito. Bakit ang karakter na si Lilian, na siyang itinuring na alay ay nagawang makabalik ng walang kahit isang galos,
habang si Babiana na dapat ay ligtas ang siyang humantong sa isang kalunos-lunos na kamatayan. Napakadetalyado ng bawat paglalarawan sa nobela. Madilim ang kalangitan at ang pulang buwan ay tila isang nagmamasid na mata ng demonyo na nagbabadya ng katapusan. Doon sa mismong altar ng alay, ang pari ay nakatayo at matalim ang mga titig sa hari na nasa kanyang paanan. Handa na ba ang iyong loob? Sino ang mapalad na tatanggap ng walang hanggang kaluwalhatian sa piling ng mga Diyos? Umungol ang hari sa tindi ng kawalan ng pag-asa. Anong klaseng kaluwalhatian ang sinasabi niyo? Nais nilang ipadalang sarili ko mismong dugo't laman sa bingit ng kamatayan? Malamig na tumugon ang pari. Ang oras natin ay ubos na. Kung hindi ka agad gagawa ng pagpili sa kanila, lalamunin ng apoy mula sa langit ang buong imperyong ito. Ang buhay ng bawat mamamayan ay nakasalalay sa iyong mga kamay ngayong gabi. Napaluhod ang hari sa tindi ng panghihina, habang walang buhay na bumubulong. Paano magagawa ng isang ama na pumili sa pagitan ng dalawa niyang puso? Sino ako para hatulan ng kamatayan ng isa sa kanila? Ngunit agad siyang pinutol ng pari. Kapag nagpatuloy ang iyong pag-aalinlangan, buhay ng dalawang dalagang yan ang maglalaho ng sabay. Dahil sa tindi ng panggigipit, sa wakas ay lumabas ang malupit na pasya sa bibig ng ama. Lilian, ito na ang tadhana mo. Huwag kang matakot, anak ko. Sasamahan ka ng aking kaluluwa saan ka man mapunta. Bumagsak sa lupa ang dalaga at humagulgol ng napakasakit sa pandinig. Anong kaluluwa ang sinasabi niyo? Kayo mismo ang nagtulak sa akin sa kamatayan. Kung isasakripisyo niyo rin pala ako, para saan pa ang pagkukunwari niya na mahal niyo ako? Ganito ba ang pag-ibig ng isang ama? Paos na bumulong ang hari. Magtiwala ka sa akin, anak. Makakaligtas ka. Sa isang iglap, kinaladkad na siya ng mga bantay na nakasuot ng itim na kapa. Nakatitig lang ang hari sa anina ng kanyang anak na dahan-dahang nilalamon ng kadiliman. Sa kabilang banda, si Babiana na nanginginig sa takot sa sulok ng silid ay hindi man lang nakatanggap ng kahit isang sulyap ng pamamaala mula sa kanyang ama. Para ba ang pag-alis ni Lilian ay kinuha na rin ang lahat ng pagmamahal sa puso ng mahal na hari. Makalipas ang 30 gabi, nagkatotoo ang alamat. Nakabalik si Lilian ng ligtas. Buhay siya at walang kahit anong sugat, pero burado na ang lahat ng alaala niya sa gabing yun. Dahil sa kanyang pagbabalik, naputol ang sumpa at nawala na ang pulang buwan sa langit ng buong imperyo para sa habang buhay. Humupa ang galit ng Diyos at itinuring na bayani at banal na tao si Lilian. Samantala, ang hari na unti-unting nawawala sa katinuan dahil sa matinding pagsisisi ay patuloy na binubuhusan ng kayamanan ang kanyang paboritong anak sa pag-asang mababayaran ang kasalanan niya. Ngunit pansamantala lang ang katahimikang iyon. Noong tumapak na si Lilian sa palasyo, nagsimulang gambalain ng mga kakilakilabot na anino at bangungot ang hari. Umabot sa sukdulan ang paghihirap niya isang umaga nang tuluyan na siyang mabaliw at pinatay ang lahat ng may dugong bughaw. Bago niya sinaksak ang sarili niyang puso, tinatapos ang madugong trahedya. Sa gitna ng dugo ang bukang liwa-iway, tanging si Lilian ang natirang buhay sa tumpok ng mga bangkay. Isinara ni Babiana ang libro ng may pagkabagot at bumulong. Isang kwentong nakakadepres na puno ng butas. Masyadong maraming hindi tugma. Teka, nasaan ang mahal na prinsipe noong nagaganap ang patayan? At bakit nanahimik lang ang pakalawang prinsipe na baliw kay Lilian habang ginagawa yun ng ama niya? Bigla akong naliwanagan, na parang kidlat na lumutas sa lahat ng tanong ko. Diyos ko, baka naman ang lahat ng ito ay isang murang buladulaan lang. Alam na ng hari na mabubuhay ang anak niya, kaya nanahimik ang pangalawang prinsipe.
habang ang panganay naman ay nagtatago sa dilim para bantayan ang lihim na lagusan kung saan itinakas ang paborito nilang dalaga. At sa gitna ng baliw na planong ito, si Babiana lang ang ginawang panakip butas. Hindi man lang siya nakatikim ng pagmamahal sa buong buhay niya at sa huli ay kinaladkad na parang tupa sa altar ng kamatayan. Pero isinasumpa ko, ang madugong dramang ito ay hindi ko hahayaang mangyari sa totoong buhay. Kinaumagahan, ipinasyon ng katulong ang bata sa labirinto ng hardin sa likod. Namangha ang mga mata ng bata sa lawak ng mga rosas na bumungad sa kanya. Para sa batang lumaki sa madidilim na eskinita, ang paraisong ito ay parang isang panaginip. Habang siya ay manghang-mangha sa ganda ng mga bulaklak, may isang misteryosong anino ang lumapit. "Magandang araw, munting bulaklak ko." Tumingala ang bata at nagtanong, "Sino po kayo? Katulong po ba kayo sa lugar na to?" Isang misteryosong ngiti ang gumuhit sa mga labi nito habang bumubulong. "Isipin mo na lang na ako ang tagabantay ng lihim ng harding ito." Biglang hinila ng katulong si Babiana at itinago sa likod niya habang nanginginig sa takot. "Takbo, mahal na binibini. Bilisan niyo. Hindi taga-palasyo ang lalaking ito." Agad na nagsalita ang lalaki sa malamig na tono. "Pasensya na sa istorbo, pero gusto ko lang kausapin ang batang ito sandali. Maari bang tumahimik ka muna?" May kislap ng lilang liwanag mula sa kanyang daliri at biglang natikom ang bibig ng katulong na tila nakakandado ng mahika, kaya hindi siya makagawa ng kahit anong tunog. "Anong ginagawa mo? Bastos ka!" Bulyaw ni Babiana. Mumisi ang lalaki. "Huwag kang mag-alala. Kung kaya mong manahimik at huwag sumigaw, tatanggalin ko ang sumpa." Pero hindi nakinig ang matigas ang ulong bata. Sa halip, kinagat niya ng madiin ang daliri nito at galit na nagwika. "Pakawalan mo ang boses ni Isabel na yun din. Hayaan mo siyang magsalita!" Napangiwi sa sakit ang lalaki. "Aray, bitaw! Munting halimaw! Mapuputol ang kamay ko. Wala naman akong ginagawang masama kay Isabel." Napabuntong hininga na lang siya at nagpatuloy. "Sige na, naiintindihan ko." Ibabalik ko na ang boses niya. Pero mukhang pagod na siya at kailangan ng pahinga. Pagkasabi niyon, dahan-dahang lumutang ang katawan ng katulong at inihiga sa kama ng mga bulaklak nang napakatahimik. "Isabel!" sigaw ng bata sa takot. Agad siyang pinakalma ng lalaki. "Huwag kang matakot, mahimbing lang siyang natutulog." Puno ng hinala si Babiana. "Isa kang mangkukulam, no? Ano ba talagang kailangan mo?" "Sa akin?" "Nung una, balak ko sanang palampasin ang kapanghasan mo dahil sa gwapo mong muka. Pero ang saktan si Isabel ay isang malaking pagkakamali." Matapos ang lalaki, maingat na isinandig ang ulo ni Isabel sa puno. Lumingon siya at nagpaliwanag. "Gusto ko lang makipag-usap sa'yo. Sumusumpa ako na hindi kita sasaktan." Tinitigan siya ni Babiana ng matalim. "At bakit naman ako maniniwala sa mga sinasabi mo?" Kaswal na sumagot ang lalaki. "Gamitin mo ang utak mo. Kung gusto kitang patayin, kanina ka pa wala rito." Napakagatlabi si Babiana habang nag-iisip. Siya sumagot. "Ang sinabi mo ay may punto rin. Sige, pabibigyan kita ngayon. Maupo tayo at mag-usap." Habang pinipigilan ng tawa, nagtanong ang lalaki. "Gusto mo bang gawan kita ng gatas, bata?" Agad na nag-init ang ulo ni Babiana. "Huwag mo akong asarin. Di na ako musmos. Kape na lang ang ihanda mo para sa akin." Nabakas ang gulat sa mukha ng Ginoo. "Kape? Sigurado ka bang lulunukin mo ang pait niyon?" Buong gilas na tumugo ng bata. "Oo naman, sisiw lang." Walang ano-ano'y may sumulpot na isang silyang lumulutang sa hangin na dahan-dahang lumapit sa kanyang balakang.
Tulala lang siyang nagmamasid sa upuang umuugoy na parang pendulum bago nag-usisa dahil sa pagtataka. Wala ka namang balak na pagsilbihan ako ng, talaga bang sasampa ako sa kakatwang gamit na ito? Subalit nang makaupo na siya, dagling na param ang kanyang pag-aagam-agam at napalitan ng ligaya. Kay sarap pala sa pakiramdam ng duyan ng engkantadong silyang ito. Dinig ko ang malamis niyang halakak sabay sambit. Tipong-tipo mo, no? Lapit ka rito, may ipamamalas ako sa iyo. Dito na mag-uumpisa ang tunay na kagalakan na kang-isi niyang hayag. Walang babalang pumailan lang ang silyang sinasakyan ko at umikot-ikot sa ere, habang inililipad ako sa itaas ng dambuhalang bakuran ng mga rosas. Sa isang kumpas lang ng kanyang kamay, dagling sumulpot ang mga dekalidad na tasa ng tsaa mula sa kawalan. Matapos iyon, dinampot niya ang isang napakagiliw na bilyako at marahang inilagay sa aking tabi. Kasunod ang tanong, bakit? Hindi mo ba gusto? Akala ko pa naman ay madaling mapapaamo ang isang paslit sa ganitong paraan. Napairap ako sa asar. Ilang ulit ko bang igigit sa'yo na dalaga na ako? Ngunit tila wala siyang narinig at pilit pang isiniksik sa mga bisig ko ang laruan. Seryoso ba? Yapusin mo na iyan ng maigi. Napakalambot kaya ng mga balahibo niyan. Maari mo rin itong maging lihim na sandata para ipagtanggol ang iyong sarili. Pinaningkitan ko siya ng mga mata. Sandata? Ibig mong sabihin, ihahampas ko ang malambot na laruang ito sa sinumang mga ngahas na lumapit? Sa totoo lang, napakabaduy ng ideya niya. Pero kailangang amining nakakakalma ang yapusin ang bilyakong ito. Napakaganda, hindi ba? Pinaghirapan ko ang paggawa niyan. Nabigla ako sa narinig. Seryoso ka? Ikaw mismo ang bumuo nito? May pagmamalaki siyang tumango. Oo naman, nagustuhan mo ba? Nang marahan akong isang napakatamis na ngiti ang namukadkad sa kanyang mga labi. Ayos! Pero sandali, bakit naligaw ang ating maharlika sa ganitong liblib na pook? Bigla akong sumabad sa gulat. Teka, paano mo nalamang may dugong bughaw ako? Kalmado siyang tumugon. Sadyang kitang-kita sa'yo. Ang kulay ng iyong buhok, ang ningning ng iyong mga mata, pati na ang pambirang kapangyarihang bumabalot sa iyo, mga maharlika lang ang nagtataglay ng gayong katangian. Tinignan ko siya ng may halong pag-aalinlangan. Sige na nga, pero sino ka ba sa katunayan? Isang nakakalokong ngisi ang gumuhit sa kanya. Hulaan mo? Napabuntong hininga na lang ako sa aking isipan. Ayan na naman siya sa kanyang mga bugtong. Sige, kadugo ba kita? Hinawakan niya ang kanyang baba na tila malalim ang iniisip. Kadugo? Pwedeng ganun, pwedeng hindi rin. Isipin mo na lang na dalawang magkaibang nilalang tayong pinagtagpo ng tadhana. Ngunit dahil sa tindi ng aking pananabik na malaman ng totoo, muli ko siyang tinanong ng prangka. Isa ka bang mago? Tumahimik muna siya bago tumugon. Maaring sabihin ganyan nga. Dahil sa pagkairita ko sa kanyang malalabong sagot, basta-basta na lang akong nanghula. Huwag mong sabihin, isa kang batala? Sa mismong sandali ngayon, biglang natigilan ang kanyang buong katawan. Halos hindi ako makahinga sa gulat na mapansing tila seryoso niyang pinagdinilayan ng hula ko. Diyos ko, simpleng pag-inom lang ba ng kape ang pinagkakaabalahan ko kasama ang isang batalang nagmula sa kalangitan? Noong mapansin niyang nawalan ng kulay ang aking mukha, agad siyang nag-usisa ng may pag-aalala. Maayos ka lang ba? Agad kong ibinaling ang usapan sa iba. Nakakainis! Bakit ba napakapait ng kapeng ito? Kumunot ang kanyang no at nagreklamo. Binili na nakita kanina na haluan mo yan ng gatas eh. Pagkuwan ay lumapit siya at marahang pinunasan ang sulok ng aking bibig gamit ang isang napakakinis na panyo. Nagkunwari akong walang naramdaman at bahagya siyang itinulak pabalik. Ibaling na natin sa ibang usapan tungkol sa kape. Sabihin mo ang totoo, isa ka ba talagang batala? Bahagya siyang natawa habang marang hinahagod ang aking buhok.
Paumanhin kung nabigyan kita ng maling akala. Pero isa lang akong karaniwang tao. O, masdan mo. Papalubog na ang araw. Kailangan mo nang magmadaling magbalik. Nagpilit ako ng isang matipid na ngiti. Sige, tutuloy nga ako. Subalit sandali niya akong pinigil. Maaari kang bumalik dito kailan mo manaisin, hanggat hindi bumubuhos ang ulan. Napakawala ako ng isang mahabang buntong hininga. Nais ko man, pero tila malabong mangyari iyon bukas. Kapag gumaling na si Lilian, tiyak na muli akong isasara sa silid na tila ba isang preso. Biglang nagseryoso ang kanyang anyo. Bakit ganon? Hindi ba't ikaw si Babiana, ang maharlika ng lupaing ito? Sino ang may lakas ng loob na saktan ka? Isang mapaklang halakak ang kumawala sa aking mga labi. Maharlika? Isa lang akong hamak na ulilang dampot sa kung saan na ginawang anino lamang para sa sakiting prinsesang iyon. Lumapit siya at nilaro ang dulo ng aking buhok sabay bulong. Ngunit sa aking paningin, ikaw ang nag-iisang tunay na prinsesa rito. Napakurap ako habang pilit na inuunawa ang kanyang tinuran. Ano nga palang iyong ngalan? Matagal-tagal na tayong nag-uusap pero hindi mo pa rin ito nababanggit. Hindi ako biniyayaan ng ngalan. Bakit hindi mo nalang subukang mag-isip ng itatawag sa akin sa muli nating pagtatagpo? Bilang kapalit, ibibigay ko ang anumang naisin mo. Bago ko pa man mahabol ang kanyang mga salita, dahan-dahan nang naglaho ang kanyang anyo at naging ganap na usok. Habang mahigpit na yapos ang bilyako, napasigaw ako. Teka, ang laruan mo naiwan dito. Mula sa malayo, narinig ko ang maugong niyang tinig na umaalingonggaw sa hangin. Iyon na iyan, handog ko para sa iyo. At pagkuwan ay lubusan na siyang naglaho. Kasunod niyon ay ang biglang padisi ng aking alalay na halatang naliligalig at kapos ang hininga. Nasaan na ang lalaking iyon, mahal na prinsesa? May ginawa ba siyang masama sa inyo? Sino ba talaga siya? Matamlay akong sumagot. Hindi ko batid. Ngunit tila wala siyang balak kuminto sa pag-uusisa. Tungkol saan ba ang inyong pinag-usapan? Napabuntong hininga na lang ako. Nawablit na sa isipan ko, bigla na lang naglaho. 3 araw na ang lumipas. Tulala lang ako sa may bintana habang pinadmamasdan ng bugso ng ulan. 3 araw na ang walang patid na pagbuhos na ito. Gumuho na ang aking inaasahang makabalik sa bakuran ng mga bulaklak. Bulong ko habang yapos ang bilyako. Mula nang mapadpad ako sa isinuumpang palasyong ito, wala pa akong naramdamang tuwa. Ngunit sa pagkakataong ito, tila sabik na akong muli siyang masilayan. Bakit ba kasi kailangan ako pa ang mag-isip ng ipapangalan sa kanya? Siya na yata ang pinakakakaibang lalaking nakatagpo ko sa balat ng lupa. Pahiga akong bumagsak sa higaan at nag-isip ng malalim. Anong ngalan kaya ang nararapat para sa kanyang mga mata? Bigla namang may kumatok sa pinto na pumutol sa aking muni-muni. Malakas akong bumulas. Sino yan? Tuloy ka? Hindi yan nakalak? Pero sa aking kalooban, kumukulo na ang dugo ko. Buwisit, tiyak na ang ikalawang prinsipe na naman itong kinahihilig ang buwisitin ako. Marahang bumukas ang pinto, subalit isang marangal na boses ang aking napakinggan. Kumusta ang inyong lagay, Prinsesa Biana? Teka, ang punong tagapagsilbi pala ito. Bigla akong napabalikwas at agad na nagbigay pugay, ngunit pinatigyon niya ako kaagad. Paumanhin, mahal na prinsesa. Hindi niya na po kailangang gawin yan. Batay sa mga alituntunin ng palasyo, sa hari at sa prinsipe lamang kayo marapat magpakumbaba, hindi sa isang payak na tagapaglingkod na gaya ko. Isang tapat na ngiti ang ibinigay ko sa kanya. Batid ko ang mga tuntunin paman. Ngunit isa po kayo sa bibihirang tao na nagpakita ng malasakit sa akin sa loob ng mapanglaw na palasyong ito. Bahagyang sumilay ang ngiti sa punong tagapagsilbi. Natatandaan niyo pa pala ang aking anyo? Masaya akong tumugon. Paano ko naman malilimutan ang taong sumagip sa akin? Kahapon pa nga po ako nag-iisip kung paano tatanaw ng utang na loob sa inyo. Yumukod siya ng may kakaibang sining bilang pagkilala. Tungkulin ko po yon, mahal na prinsesa.
Ipapaumanhin nyo at nakaligtaan ko ang magpakilala ng maringal. Ako si Aller Edge, ang sariling punong tagapagsilbi ng mahal na hari. Paumanhin kung ngayon lang ako nakadalaw, dala ng naglalakihang mga gawain. Sa katunayan, bagaman lubos ang aking husay kay Isabel, hindi ko pa rin maiwasang mabahala na nag-iisa lamang siyang tagapagsilbi niyo rito. Bigla kong niyakap si Isabel habang abot langit ang ngiti. Huwag na po kayong mabahala, Paman Aller. Kayang tapatan ni Isabel ang 100 katulong, kaya kampante na ako sa piling niya. Bahagyang tumiihim si Aller at muling naging seryoso ang kanyang anyo. Ang totoo po, mahal na prinsesa, may iba pa akong pakay. Ipinagutos po ng hari na anyayahan kayong muli sa isang salusalo sa pagkasama siya. Nang marinig ko yun, tila mapupuno na ako ng put sa aking kalooban. Ano na naman ito? Hindi pa ba sapat ang pasakit noong nakaraang gabi? Bakit ba gustong-gusto niya akong laging kaharap? Hindi ba niya ako maaring hayaang mamuhay ng payapa kahit sandali? Napansin ni Aller ang biglang pandalamig ng aking ekspresyon, kaya mabilis siyang yumukod. Kung nais niyo pong humindi, malaya kayong hindi dumalo, mahal na prinsesa. Pinahihintulutan niya ng inyong antas dito sa loob ng tahanan ng hari. Dagling nagliwanag ang aking paningin sa kagalakan. Tunay ba? Napakahusay. Sige, hindi ako magpapakita. Wala akong ganang makasalo ang aking ama, lalo na kung ang pamumukha lang ni Lilian ang masisilayan ko habang kumakain. Yumukod si Aller bilang tanda ng respeto. Gagawin ko ang inyong nais, mahal na prinsesa. Sasabihin ko sa kanila na hindi kayo makakarating. Huwag kayong mag-alala. Ako ang tatayang proteksyon niyo sa loob ng palasyong ito. Nang makalabas siya, binaon ko ang mukha ko sa bitbit kong oso. Kailan ba titila ang bagyong to, Teddy? Bulong ko habang nanlulumo. Napakunot naman ang noo ni Isabel. Sinong Teddy? May pangalan na agad yung laruan? Pang-uuyam ko. Oo naman, Teddy ang tawag ko sa kanya. Kapangalan ng lalaking estranger ang nag-abot nito. Biglang natulala si Isabel na tila may hinahanap sa kanyang alaala. Anong estranger o senyora? Pamilyar ang mukhang to. Alam kong namumukhaan ko siya. Hiyaw ni Piana sa sarili, habang binabalot ng kilabot ang buong katawan. Agad ning ginisa ang kanyang alalay ng mga katanungan, tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaki at kung saan nanggaling ang hawak niyang retrato. Nagambala ang paligid nang biglang may humampas sa pinto, dahilan para maputol ang kanilang kwentuhan. Sa sobrang buwisit, pasigaw na nagreklamo si Piana. Sino ba ang istorbo na yan? Hindi niyo ba nakikitang may ginagawa ako? Subalit napatigaga siya sa narinig na sagot. Anong mahalagang bagay ba ang inaatupag mo at hindi ka na maistorbo? Kapos sila nagulat nang mamataan ng emperador sa bungad ng silid. Agad silang nagbigay pugay bago bumitaw ang hari ng mga salitang kasing lamig ng yelo. Maari ba tayong mag-usap? Tumabi agad ang waiteresa para bigyang daan ng monarko, habang palihim na napairap si Piana. Napaka-ipokrito. Hawak mo ang buong kaharian, paladay mo ba may magagawa akong hindi umuo? Saka, may lakas ba akong itaboy ka? Nakita rin niya ang 2 panganing na prinsipe na nakasunod sa likod nito na tila mga gwardiya. Pinilit niyang magmukhang masaya at nagwika. Mahal na emperador, ama pala. Anong mahika ang nagdala sa inyo rito sa aking silid? Umupo ang hari sa sopa ng may awtoridad at ang simulang magbitiw ng salita. Mula nang dumating ka rito, pinangako ko na ituturing kitang sarili kong dugo at laman. Batid ko ang lahat ng hirap at pasakit na naranasan mo. Ngunit sana'y maging palagay na ang loob mo rito at yakapin mo ang katotohanan kabilang ka sa aming angkan. Dahil sa pagkayamot sa mga mabulaklak na salita, walang preno siyang binara ni Piana. Huwag na tayong magbulahan pa. Ano ba talaga ang kailangan niyo at nandito kayo? Humugot ng malalim na hininga ang emperador. Ito ay tungkol kay Lilian. Ayaw tumigil ng kanyang mga luha dahil hinahanap kanya. Napangisi na lang si Piana sa sarili. Gaya ng inaasahan. Napakahusay talagang magmanipula ng batang yon. Lahat kayo ay napapasunod niya.
Sabi pa ng hari. Payag na rin siyang kalimutan ang mga nagawa mong hindi maganda sa kanya. Kumukulo ang kanyang dugo sa loob, pero nanatiling walang ekspresyon ang kanyang mukha. Patawarin? Sa pagkakaalam ko, hindi naman siya isang anghel. Dahil ba sa nabunyag ko ang totoong kulay niya at napatunay ang nagpapanggap lang siya? Hindi kumibo ang hari sa kanyang mga parinig at nagpatuloy lang sa paghikayat. Nais lang niyang maging kaibigan ka. Halika na at tulungan mo akong patahimikin ang kanyang paghikbi. Humigpit ang pagkakahawak ng dalaga sa sariling kamay hanggang sa mamuti ang kanyang mga laro. Ito ba ay hiling ng isang magulang o atas mula sa trono? Tanong niya ng may diin. Mahinahon namang tumugon ang hari. Isa lamang itong pakiusap. Matapos ang lahat, ikaw pa rin ang aking kaisa-isang tagapagmana na may dugong maharlika. Tinitiyak ko sa iyo na hinding-hindi ka na muling makakaranas ng kapabayaan. Isang mapanuyang ngiti ang kumurba sa mukha ni Piana. Yamang hiling lang ito ng isang ama at hindi utos ng isang pinuno. Nanggangahulugan lang na pwede kitang hindian ng walang kapalit na parusa, hindi ba? Kung ganoon, ayoko. Biglang sumama ang timpla ng mukha ng hari at sa pabulong na boses ay nagbabala siya. Ano ang gagawin mo kung gawin ko itong isang formal na utos na bawal mong subayin? Wika niya habang dahan-dahang hinahawakan ang buhok ng dalaga ng may bahid ng kaplastikan. Bilang iyong hari, inaatasan kitang sumunod sa akin sa oras na ito. Hinihintay ka na ni Lilian. Tiningnan sila ni Piana ng may halong pandidiri. Kaya ba kayong tatlo ay nakabantay dito para lang sa walang kwentang balitang yan? Sumuko ang hari at naglabas ng hangin mula sa kanyang dibdib. Dahil sa katigasan ng paninindigan mo, sigurado akong itataboy mo lang ang sinumang katulong na ipapadala ko. Kaya ako na mismang pumunta rito. Sinubukan siyang hawakan sa kamay ng hari, ngunit mabilis na umiwas ang dalaga. Walang sabi-sabi siyang binuhat nito sa bisig. Ilapag mo ako, hiyaw niya. Marunong akong maglakad at hindi ako lumpo. Bitiwan mo ako. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, mahinang nagwika ang emperador. Sa tuwing minamasdan kita, nakikita ko ang sarili ko sa iyo. Ang tigas ng iyong loob ay kaparehong-kapareho nung sa akin nung ako'y bata pa. Nung araw, bilang pinakabunsong prinsipe, kailangan kong lumaban sa kamatayan upang makaligtas sa mga balak na pagpaslang ng aking sariling mga kadugo. Taking pagdududa sa lahat ang nagsilbing kalasag ko para manatiling buhay. Napaisip si Piana. Sira na ba ang tuktok ng matandang ito? Anong espiritu ang sumapi sa kanya at bigla niyang ibinubunyag ang mga maruruming lihim ng palasyong ito sa akin? Masinigpitan pa ng hari ang pagkakaakap sa kanya. Dito ka lang sa piling ko. Mananatili ka sa loob ng palasyong ito habang buhay at hinding-hindi ko hahayaang may umagaw sa iyo mula sa akin. Pinagtawanan na lamang ni Piana ang mga huwad na sumpang iyon sa kaibuturan ng kanyang puso. Napakahusay mong umarte. Alam ko namang hindi mo ko itatapon sa ngayon. Kailangan mo pa akong patabain para maging perpektong alay sa sumpain mong ritual ng kadiliman. Salamat na lang at kabisado ko na ang daloy ng kwentong ito. Alam na alam ko ang malungkot na wakas ng tunay na may-ari ng katawang ito. Isang kawawang kaluluwang pumanaw habang nagmamakaawa para sa katiting na pagmamahal mo. Hindi nagtagal ay huminto sila sa tapat ng silid ni Lilian. Nagbigay ng hudyat ang hari na buksan ng pintuan, subalit napatigil ang katulong at nanginginig na nagsalita. Ipagpaumanhin niyo po, mahal na hari. Sigurado po ba kayong papasok kayo sa kanya? Batid niyo naman pong labis na nagagalit ang prinsesa kapag may nanggugulo sa kanyang silid ng walang pasabi. Agad na nagdilim ang anyo ng hari at naging nakapanging ilabot ang kanyang tingin. Lidabel, kailangan ko pa bang ipaalala sa iyo kung sino ang sinusunod mo rito? Teritoryo ko ito at walang sinuman ang may karapatang kumontra sa kagustuhan ko. Huwag mo nang susubukan ang pasensya ko. Agad na sumubsob sa sahig ang katulong habang nanginginig ang buong katawan sa tinde ng sindak. Maawa po kayo, haring makapangyarihan. Wala po akong intensyong sumuway. Ang kapakanan lamang ng prinsesa ang iniisip ko. Galit na bumulyaw ang hari.
Kung hindi ka lang pinahahalagahan ni Lilian, matagal ko nang ipinaputol ang dila mong mapangahas. Ngunit tandaan mo, naubos din ang pasensya ko. Huwag mo akong sadarin. Marahang tumango ang babae sa tindi ng takot. Tuloy-tuloy na pumasok ang hari, habang mahigpit pa ring karga si Piana. Habang nakasilip sa balikat ng hari, tinitigan ni Piana ang nanginginig na katulong. Lidabel, pamilyarang pangalang yan. Kung hindi nagkakamali ang alaala ko sa nobela, siya ang tunay na lumuwal sa huwad na prinsesang si Lilian. Isang anak sa labas na bunga ng nakakahiyang relasyon niya sa kung sinong hamak na lalaki. At upang pagtakpan ng kanyang dumi, walang kuskos balungos niyang ipinagpalit ang 2 sanggol. Nakakatawa, ang mangmang na haring ito ay nalulunod sa isang malaking kasinungalingan ng walang kamuwang-muwang. Nagbalik siya sa wisyo nang marinig ang malambing na tinig ng hari. Lilian, anak ko, biglang sumigla ang muha ng batang spoiled. Ama, sa wakas narito na po kayo, pilit niyang sigaw. Ngunit agad na paramang kanyang ngiti nang makita kung sino ang bitbit ng kanyang tatay. Bakit niyo kasama ang basurang yan? Hindi ba't ikaw ang naglulupasay dahil gusto mo siyang makita? Sagot ng hari. Padabog na nagmaktol si Lilian. Opo, pinapunta ko siya rito. Pero hindi ko matatanggap na karga-karga niyo pa siya. Naging seryoso ang boses ng hari. Sobra na yan, Lilian. Itigil mo na ang pag-iinarte mo. Dahil hindi matanggap na napagalitan siya, bigla siyang humandusay sa kama at nagwala na parang nawawala sa sarili. Napakasama niyo, ama. Kayo na ang pinakawalang kwentong magulang sa mundo. Hindi niyo na ako mahal. Napairap na lamang si Piana sa tindi ng pagkadiri sa eksenang yun. Ay anong napapala mo, Haring Hangal? Ganyan talaga ang kinakalabasan kapag pinalaki sa luho ang bata, nagiging halimaw. Tumingin ang hari kay Piana nang may pag-aalinlangan at bumulong. Mukhang hindi siya tatahimik hanggat buhat kita. Ibababa na muna kita, ayos ba? Sige lang. Walang gana niyang sagot. Tutal, hindi gaya ng ignorante riyan. Mas kaya kong tumayo gamit ang sarili kong mga paa. Namangha ang hari sa kanyang tapang. Ganun ba kapangit sa'yo ang mayakap ng sarili mong ama? Sobra. Hindi na ako paslit para duyanin. Samantala, ang matinis na hiyaw ni Lilian ay patuloy na umaalingaw sa buong silid. Mabilis na lumapit ang 2 prinsipe at niyakap ang kapatid para patahaning ito. Tahan na, Lily. Kung tinalikuran ka na ni ama, narito pa rin ako para sa'yo. Tinakpan ni Piana ang kanyang mga tainga sa sobrang inis. Napakadumi ninyong tignan. Sige, magpakasasa kayo sa drama nyo, dahil sisiguraduhin kong wawasakin ko ang buhay ninyong lahat. Sa kabilang dako, lumuhod ang hari upang amuhin ang paborito niyang anak. Sumpaman, hinding-hindi na kita bibitawan, at ako na ang papasan sa lahat ng dusa mo, mahal kong prinsesa. Patawarin mo na ako sa mga pagkukulang ko, ha? Eksaktong nagliyab sa galit ang panganay na prinsipe na kanina pa tahimik na nanonood. Sobra ka na, Lilian! Napamahang si Piana sa gulat. Seryoso ba? Kinakampihan ako ng lalaking tong parang estatwa sa lamig? Kaso, ang galing talagang magpaawa ng babaeng to. Maliban sa pagatungal, nang wala namang luha para lang kumuha ng simpatya. Buong tapang pa niyang ginuro si Piana habang nagmamataas na sumigaw. Makinig ka ng maigi. Masyado na kitang kinonsinti sa mga kapritso mo. Kaya kapag tinawag kita, sumunod ka agad na parang sunod-sunurang tuta. Nakuha mo? Isang nang uuyam na ngiti ang pinakawala ni Babiana. Sorry na lang pero akala mo ba papauto ako? Dahil ba sa lintik na titulong prinsesa na to? Gusto ni ama na magkunwari tayong magkaibigan pero sa totoo lang, suklam na ako sa muka mo. Akala mo ba tanga ako, Lilian? Huwag mong masyadong gibdibin yung mga imbento mo at mag-ilusyong espesyal ka dahil lang sa mga hangal na atensyong puro, kaplastikan lang naman ang binabato sa'yo. Matapos magsalita, biglang napaupo si Lilian sa higaan na tila natusok ng karayom. Oh, bakit gulat ka?
Mapapakitang gilas ka na naman ba? At magkukunywaring hihimatayin? Tulad ng bulok mong eksena kahapon? Nag-aapoy ang mga matang bumulyaw si Lilian. Sinong umaarte? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Pinutol agad ni Babiana ang sasabihin niya. Itabi mo na lang yung mga peking luha mo. Alam ko ang lahat ng baho mo. Lalo na noong nagkunwari kang matutumba, kitang-kita ko kung paano mo inihanda ang mga palad mo para hindi ka masugatan. Bistado ko rin ang pasimple mong paglingon sa paligid para lang malaman kung gumagana ba yung paawa effect mo sa kanila. Hindi ka ba nagsasawa sa mga baduy mong pakulo para lang palabasin akong masama? Pagkatapos yung tashika ng laway ang kapatid, mabilis siyang naglakad palayo. Halos mag-hysterical si Lilian sa pot. Hoy! Wala akong sinabing pwede kang umalis. Bumalik ka rito! Walang emosyong tumugon si Babiana. Pasensya na ha, pero hindi ko sasayangin ang oras ko sa isang gaya mong puro panggagaya lang ang alam. Isang matalim na tingin ang ipinukol kay Babiana ng kanang kamay ni Lilian. Naisip niya, matindi. Parang gustong pumatay ng katulong na to. Dadambahan ba ako nito? Nabigla siya nang may biglang humawak sa balikat niya. Ang kuya niyang prinsipe, na may mapang asar ng ngiti. Grabe, pato na ba yung nasa loob ng dibdib mo? Sinamaan siya ng tingin ni Babiana. Ano na namang kailangan mo? Balak mo rin bang makigulo at kalabanin ako? Napaatras ang prinsipe. Huminahon ka. Wala akong balak makipag-away. Gusto lang naman kitang purihin. Isang irap ang isinukli ni Babiana. Ang plastic naman ng mga sinasabi mo. Pwede bang huwag mo nang idaing sa akin yung mga reklamo mo? Sa nakakaantok na palasyong to, sino pa ba ang papansin sa'yo kundi ako? Mabilis na humawak si Babiana sa braso ng tapat niyang katulong at sumagot. Sapat na sa akin si Mayel. Imbes na maawa ka sa akin, mayabang na prinsipe. Pagtuunan mo na lang ng pansin yang paborito ninyong antikong gamit na huwad naman. Bahaging napangisi ang prinsipe sabay sabi. Sa totoo lang, sawang-sawa na rin ako sa mga pabebe ni Lilian mula pa dati. Naglakad na siya palayo habang kumakaway nang hindi tumitingin sa likod. Sige, aalis na ako. Huwag kang masyadong magpagabi, aking kapatid na tusong mataray na maganda, pero sadyang makulit. Isang malakas na irap ang ginawa ni Babiana habang bumubulong. Sobrang yabang, sinisira ang mood ko. Nung paalis na sila ng kanyang utusan, may biglang pumigil sa kanila. Ang alalay pala ni Lilian. Matalas ang tingin nito na tila ba may balak na masama. Ang bawat salitang binitawan mo, kanina, tatandaan ko yan habang buhay. Sawang-sawa na ako sa lugar na to. Kailangan ko nang makaalis. Isang estrangerong lalaki ang nagtanong gamit ang baritonong boses. Paano mo nagawang ibulong sa akin ang mapanganib mong plano? Ganun ba kalalim ang tiwala mo sa isang gaya ko? Isang nakakalokong ngiti ang ipinakita ni Babiana. Simple lang, kasi sa sobrang tikas mo, parang nabibighani na ako. Matapos marinig yon, muntik ng malagutan ng hininga sa takot ang katulong niya. Panginoon ko, hindi maaring gumawa ng ganyang gulo ang mahal na prinsesa. Tanong naman ng lalaki. Ano bang rason at bigla ka ng paplanong tumakas? Tugon ni Babiana. Dahil napapaligiran ako ng mga naiinggit sa ganda ko sa hawlang ito. Natawa ang lalaki. Maging seryoso ka nga. Ano ba talagang totoo? Nagpanggap na malungkot si Babiana habang bumubuntong hininga. Pangarap ko lang namang makatikim ng laya, kahit saglit lang, kahit sa loob ng isang araw. Alam mo ba ang pakiramdam ng nakapiit sa gintong kulungan? Kung saan ang tingin ng lahat sa halaga mo ay wala lang? Napatahimik ang lalaki sa lalim ng kanyang sinabi. Habang ang katulong naman ay biglang yumakap sa kanya habang umiiyak. Patawarin niyo po ako, mahal na prinsesa.
Hindi ko alam na ganyan pala katindi ang pasanin ninyo. Nakaramdam ng kaunting pagsisisi si Babiana. Naku, patawad at napaiyak kita, Isabel. Pero ito na ang tiyansa kong makaalpas. Kailangan kong mahanap ang templong nasa sinaunang hula. Naputon ang kanyang muni-muni nang magsalita ang lalaki. Kapag ba nakaalpas ka na sa naglalaki ang pader ng palasyong ito, saan ang tuloy mo? Dahil kailangang ilihim ang tungkol sa templo, nadahilan si Babiana na sa bahay na lang siya nito makikitira. Bakas ang gulat sa mukha ng lalaki. Sa tinitirhan ko, halatang nataranta ang estranghero. Siyempre, bakit? Bawal ba? O baka naman wala kang sariling bahay kaya ka nagugulat? Dahil sa pagkakatulala ng lalaki, sumingit agad si Babiana. Teka, seryoso bang wala kang matuluyan? Mabilis na sumagot ang lalaki. Ano, malamang meron. Nabigla lang ako sa kapal ng mukha mo. Sige, kung talagang gusto mong tumuloy sa payak kong tahanan, malugot kitang tatanggapin. Dun muna tayo bago tayo dumiretso sa templong madaanan natin sa biyahe. Ngunit mabilis na tumutol ang kanyang katulong. Kung sa templo lang naman ang pakay nyo, mas mabuting humingi na lang ng pahintulot sa emperador. Bakit kailangang sumama sa isang kahina-hinalang estranggero? Napahilot na lang sa sentido si Babiana dahil sa inis. Diyos ko, ang linis naman ng utak mo. Akala mo pa ganun lang kadaling kumuha ng pahintulot sa kanya? Sabat naman ng lalaki. Maganda na sana yung mga naisip mong plano, mahal na prinsesa. Pero may nakalimutan ka. Ang itatawag mo sa akin. Napatawa si Babiana sa kanyang pagkakamali. Ah, tama. Mula sa araw na ito, ang pangalan mo ay Jinson. Nanigas ang lalaki sa kinatatayuan niya, ni hindi man lang makapikit sa sobrang gulat. Habang si Babiana naman ay tuloy-tuloy lang sa paggiit sa kanyang kagustuhan. O diba, bagay sa'yo ang Jinson. Napapikit ang lalaki habang naglalabas ng hangin at bumulong. Jenkinson, bakit ba tila niloloko ako ng tadhana para maulit ang lahat? Naguguluhang nagtanong si Babiana. Anong tadhana? Hinawakan ng lalaki ang buhok ng dalaga. Wala to, wag mo nang pansinin. Tuloy ang usapan. Eksaktong 7 days mula ngayon, itatakas kita sa marangyang piitang ito. Halos magsisigaw sa tuwa si Babiana. Pagkandado na pagkandado niya ng pinto ng silid, agad siyang nagmadaling mag-ayos ng mga dadalhin. Naku, mahal na prinsesa! Sobrang bigat naman itong higanting maleta. Paano natin ito ilulusot nang walang nakakakita? Bumuntong hininga si Babiana. Anong gusto mong gawin ko? Hindi ko kayang iwanan dito ang baby teddy ko. Isa pa, sa laki nito, imposibleng magkasya to sa kahit anong bag. Gusto ko ring ipakita kay Jinson na mahalaga sa akin ang ibinigay niya. Inutusan niya ang kanyang katulong. Makinig ka, tiyakin mong hindi tayo mahalata ng punong lingkod. Bibiglayin natin siya bago tayo tuluyang umalis. Ngunit hindi pa siya natatapos magsalita nang may marinig na, Good. Tinig ng punong lingkod mula sa labas. Mahal na prinsesa, nandito po ako. Pwede po bang pumasok? Kabado namang sumagot si Babiana. Sige, pasok na. Hindi yan nakakandado. Lintik na yan. Kung kailan naman nagmamadali, muntik na akong himatain sa kaba. Oh, anong kailangan mo? Mahal na prinsesa, nasabi ko na po sa emperador ang ating pinag-usapan noong isang araw. At sa awa ng Diyos ay pumayag ang kanyang kamahalan na ihanap kayo ng sariling guro. Biglang sumigla ang hitsura ni Babiana. Aba, maganda yan! Pero may pahabol ang punong lingkod. Ngunit, may isang hiling ang kamahalan. Nais daw niyang makasabay kayo sa pagkain mamayang gabi. Mariin niyang bilin na bawal ang anumang rason dahil isa itong utos na dapat sundin. Napamura na lang si Babiana sa kanyang isipan. Buisit,
Ang kapal talaga ng mukha niyang. Dikta ng bawat galaw ko ng ganito. Gagamitin pa ang pagiging magkadugo para lang pilitin akong gawin ang mga bagay na ayaw ko. Hayaan na nga, tagapagdala lang naman ng mensahe ang matandang ito. Hindi ko na lang papalubhayin ang sitwasyon dahil baka lalo lang akong mabaon sa gulo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Babiana bago marahang tumango. Sige, sabihin mo, darating ako. Nang mapansin ang pag-aalala sa mukha ng katulong, numisi ang dalaga ng nakakaloko. Dahil diyan, pwede ko bang mahiram ang mga kamay ng ating mairing prinsesa? Pero babalaan kita. Ginto ang halaga ng bawat haplos ko at walang libre sa mundong ito. Iniabot ng dalaga ang kanyang kamay na animoy isang tunay na donya. Sa sandaling iyon, may nabong matalinong balak sa kanyang isipan. Isang paraan para makatakas nang hindi mapapahamak ang kawawang katulong na ito. Tinitigan niya ng matalim ang punong katiwala at sininyasang lumapit ito. Halika rito, may sasabihin akong sikreto. At pagkadikit ng lalaki, mabilis siyang bumulong ng diretsyo sa pandinig nito. Naiwang tulala at naguguluhan ang katulong sa sulok. Hindi niya alam na nakataga na sa bato ang desisyon ng ating bida na lumaya sa marangyang kulungang ito sa loob lang ng 7 na araw. Dahil ayaw niyang mabitay ang kawawang bata, nang dahil sa kanyang pag-alis, nilabas niya ang galing sa pagmamanipula para mapapayag ang punong lingkod na ilipat muna ang dalaga sa kabilang gusali. Pagkatapos maayos ang lahat, nanginginig na nag-usisa ang katulong. Paumanhin po, mahal na prinsesa. Ano po bang pinaplano ninyo? Isang mapanuksong ngiti ang sinagot niya. Sikreto ng mga magaganda ito, Neng. Tasno siyang naglakad patungo sa pangunahing bulwagan. Pero pagpasok pa lang ng pinto, nakita na niya si Lilia na sinusubuan na parang isang paslit. Mapapamura na lang siya sa isip. Langit, pahingi po ng dagdag na pasensya. Ang tanda na pero nagpapabebe pa. Hindi man lang makahawak ng sariling kubyertos. Naputol ang kanyang inis nang tawagin siya ng mahal na hari para maupo sa tabi nito, habang deadma lang sa matatalin na tingin ni Lilian. Napahinga siya ng malalim sa bigat ng aura sa loob. Kainan ba ito o interrogation room? Ang hirap huminga sa paligid na ito. Bigla siyang sinamaan ng tingin ng hari habang kumakain sabay hirit ng, talagang wala kang modo pagdating sa pagkain. Imbes na manginig, sinalubong niya ang mga mata nito ng walang takot. At paano naman ako matututo ng mga etiketa niyo kung wala namang nagabalang magturo sa akin? Isang serbidora lang ang kasama ko, ama. At halos mapagod na siya sa pag-aasikaso sa akin. Sa tingin niyo ba may oras pa siya para magturo ng mga kilos prinsesa? Nalisik ang mga mata ng hari at nagtanong ng may pagbabanta. Pagre-rebelde na ba ang tawag sa ginagawa mong iyan sa harap ko? Walang gatol niyang sinagot. Kung ganoon ang tingin niyo, di oo. Tumawa ng mapang-api ang pangalawang prinsipe. Ama, bakit niyo pa ba kinakausap ang basurang yan? Galing lang naman yan sa putikan at walang pinag-aralan. Agad siyang binuweltahan ni Babiana. Maaring galing ako sa hirap, pero maharlika ang dugong dumadaloy sa akin. Hindi ba't ang hari mismo ang napumilit na sunduin ako? Kung ako ay walang malay sa pinagmulan ko, ibig bang sabihin ay nagkamali rin ang mahal na hari sa pagpili sa akin? Biglang nakalburoto si Lilian at sumigaw. Huwad! Imposibleng maging kapatid ka namin. Mang-aagaw ka. Gusto mo lang kunin ang posisyon ko. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Babiana na yumanig sa silid. Ako pa talagang tuso? Sa tingin ko, mas kilala ng totoong malilinlang dito ang sarili niya. Bago pa tuluyang magkagulo sa hapag, hinampas ng hari ang mesa ng malakas. Tumahimik kayo! Babiana! May katotohanan ng mga binigkas mo. Kinikilala kita bilang prinsesa. At aaminin kong nagkulang ako sa pag-aaruga sa'yo. Sabihin mo, nais mo bang matuto? Nag-isip sandali si Babiana bago sumagot. Payag ako. Gusto ko ring matutong bumasa at sumulat. Mukha siyang kalmado, pero nagkakagulo na ang utak niya. Ano bang pumasok sa isip ng matandang ito at biglang bumait?
Baka naman isa na namang bitag ito para sa akin. Biglang hinawakan ng hari ang kanyang mga daliri ng may dahan-dahan. Unang aralin. Laging unahin ang mga kubyertos na nasa pinakalabas papasok. Pwede kang maging komportable sa loob ng mga pader na ito. Pero siguraduhin mong hindi mapapahiya ang korona kapag humarap ka na sa publiko. Tumangwang dalaga ng may seryosong mukha. Masusulod po. Papatunayan kong karapat-dapat ako. Biglang sumingit ang panganay, na prinsipe na may nakakalokong ngiti. Ang galing namang umarte nito. Akalain mo, ang isang mumurahing bato ay nagpapakitang gilas sa tabi ng pinakamagandang bulaklak sa palasyo. Uminit agad ang ulo ng pangalawang prinsipe para kampihan ang kanyang paboritong kapatid. Kuya, bakit mo naman ginaganyan si Lilian? Parang mamahaling kristal si Lily na baka mabasag. Hindi niya dapat pinapagod ang sarili sa mga walang kwentang pag-aaral na yan. Kami ni Willabel ang magsisilbing kalasad niya hanggang huli. Pero pinatahimik siya ng panganay na kapatid. Tumigil ka na, Lilian. Tapos na ang mga araw ng pagpapababy mo. Pagod na kami ni Ama sa mga drama mong pambata. Napasigaw ang pangalawang prinsipe sa galit. Wala ka talagang awa. Kita mo namang nawalan ng ganang kumain ng kapatid natin dahil sa inyo. Malimig na itinuro ng Crown Prince ang mga mumo ng dambuhalang cake sa plato ng dalaga. Ganun ba? E di kaninong mga tira yung nilamon niya? Pero nagmatigas pa rin ang bunsong prinsipe. Pangmerenda lang naman yan Normal lang na maubos niya ang isang bundok na pagkain, di ba? Dahil sa sobrang corny ng depensa nito, hindi na nakatiis si Babiana at humagalpak ng tawa. Tiningnan siya ng hari. Oh, di ba't sinabi mo handa ka nang mag-aral? Mabuti naman. Mula ngayon, ako na mismo ang magsisilbing guro mo. Halos mailuwa ni Babiana ang kinakain sa gulat. Po, nagbibiro lang ba kayo? Masyadong mahalaga ang oras niyo para lang ituro ang alpabeto. Kahit sino na lang pong guro riyan ay ayos na sa akin. Isipin pa lang na makukulong siya sa isang kwarto kasama ang nakakatakot na lalaking ito. Parang sasabog na ang dibdib niya sa tindi ng kaba at stress. Hinaplos ng hari ang kanyang ulo na parang isang mapagmahal na magulang. Bagay na ikinailang ng dalaga. Kahit libutin mo pa ang mundo, wala kang mahahanap na mas magaling sa akin. Napairap na lang si Babiana sa kanyang isipan. Mas gugustuhin ko pang demonyo ang magturo sa akin kaysa danasin ang ganitong pagpapahirap. Biglang sumigaw si Lilian dahil sa inggit at nakiusap na sumali rin sa klase. Kumunot ang noo ng hari. Seryosong pag-aaral ang gagawin dito at hindi ito palaruan para sa mga paslit na gaya mo. Tinitigan niya si Lilian ng may babala. Huwag kang aasang bibabihin pa kita rito gaya ng dati. Malinaw? Humaba ang nuso ng dalaga sa tampo. Hindi naman ako napapabuhat. Kaya ko na ang sarili ko. Tignan niyo lang. Sisiguraduhin kong ako ang magiging bida sa klase. Dahil sa sobrang kulit, napaling na lang ang hari at pumayag na rin. Habang si Babiana naman ay napahawak na lang sa noo sa inis. Bakit ba ang malas ko? Isang malaking perwisyo talaga ang batang ito sa buhay ko. Kinabukasan, isang himala ang nakita ni Babiana. Naglalakad si Lilian sa sarili niyang mga paa nang hindi nagpapabuhat. Siyempre, hindi niya pinalampas ang pagkakataon na asarin ito. Hala, may milagro! May nakatanda na rin palang gamitin ang mga paa niya. Sa hilig mong kumapit na parang linta sa mga kapatid mo, akala ko tuluyan ng naging display ang mga paa mong iyan. Halos magliyab ang mukha ni Lilian sa sobrang pot. Nagingit-ngit ang kanyang mga ngipin at bumulong. Magsaya ka na sa ngayon, dahil sisiguraduhin kong lulubog ka sa putikan bago matapos ang araw na ito. Tinitigan ni Babiana ang punong-puno ng galit na mukha nito. Manang-mana talaga sa nanay niyang mapanlinlang, lalo na ang mga titig niyang parang may lason. Sakto namang bumukas ang mga dambuhalang pinto ng kanilang silid. Laking gulat ng hari ng madatnan, si Lilian na kampanting nakaupo sa loob. Agad niya itong pinatayo. Lilian, lumipat ka ng pwesto. Ang upuang yan ay sadyang inihanda para lamang kay Biana. Nagpadabog si Lilian na parang paslit na inagawa ng laruan.
At bakit ako aalis? Akin ang palasyong ito, kaya dapat masunod ang gusto ko. Napahilot na lang sa kanyang sintido ang hari sa sobrang pagod. Akala ko ba ay hindi ka na mag-aalabata rito? Tularan mo si Biana. Kahit magkapareho lang kayo ng edad, mas mukha pa siya kagalang-galang at tunay na dugong bughaw kaysa sayo. Halos sumabog ang dibdib ng paboritong anak sa hiya. Bakit niyo ba ako itinutulad sa basurang yan? Hindi siya nilingon ng hari at sa halip ay malambing na tinawag ang dalaga. Babiana, halika rito sa tabi ko. Lahat ng narito ay pinagawa ko para sa iyong pag-aaral. Dahil hindi naman imbitado si Lilian, iisang upuan lang ang nakahanda. Binigyan ng pansin ng hari ang dalaga at sinabing, eksaktong-eksakto ang sukat nito sa iyo. Kaya wala nang ibang pwedeng gumamit nito, kundi ikaw lang. Habang nakatanghod sa malayo, halos sumabog sa inggit si Lilian. Dinikit niya ang labi sa pandinig ng alalay at tila ahas na nagtanong, ayos na ba ang bitag natin para sa kanya? Ngayong gabi na ang ganti natin, tuloy ang balak. Napasinghap ang utusan sa kaba. Ngayon agad, hindi po ba masyadong biglaan? Pinalisikan siya ni Lilian. Sabi na ngayong gabi, kulang na lang ay isuka ko ang pagmumukha ng babaeng yan kahit isang saglit lang. Nagkunwaring mahinhin ang prinsesa habang bumabalik. Pero kitang-kita niya ang titig ng ama sa kalaban niya. Nagngingit-ngingit ang kalooban niya sa galit. Bigla siyang sumingit sa usapan gamit ang nakakairitang pagpapakitang tao. Amang hari, sumasakit na po ang ulo ni Lily sa hirap ng leksyon. Pwede po bang turuan niyo ang paborito ninyong anak? Nagulat ang hari. Sabay tingin kay Babiana na tila nahihiya. Sandali lang ha, sisilipin ko muna ito. Dugtong pa ng matanda. Titingan ko lang salitang pagsasanay ni Lily. Sandali lang naman ito. Tumangunang bahagya ang dalaga. Masusunod po, kamahalan. Humakbang ang hari palapit kay Lilian nang may determinasyon. At makalipas ang ilang sandali, binasod ng hari ang katahimikan. Hindi lang sulat kamay ang babaguhin ko sa iyo. Tuturuan din kitang magsalita ng may dignidad. Nagtaka ang prinsesa. Po? Pero sanay na po si Lily sa mabilis na pananalita. Pinuto siya ng hari ng walang emosyon. Inakala ko nung una ay naglalambing ka lang. Pero kung itatabi kita kay Biana, na kasing edad mo lang din naman, halatang halata na napakapangit pakinggan ang boses mo. Kaya ako na mismo ang matutuwid sa dilamang baluktot, kasabay ng pag-aaral ng kaligrapiya ni Biana. Sana ay matuto ka sa pagiging pino at kagalang-galang niya. Muntik nang humagalpak sa tawa si Biana sa tuwa, habang nilalait ang karibal sa kanyang isipan. Hayop na ahas talaga. Akala mo ang amo kung umarte sa harap ng iba. Pero kung makapagsalita kapag tayo lang ang magkaharap, ay parang lalabas ang lason. Maya-maya pa ay sinimula na ng hari ang pagsisermon sa dalaga. Ihinto mo ang katseapan na yan, at kumilos ka ng may dangal tulad ni Biana. Agad uminit ang ulo ni Lilian at nangasim ang kanyang muka sa tinde ng pagkamuhi. Pagkatapos ng aralin, sumabog sa galit si Lilian na tila gustong manakmal. Ikaw ang may gawa nito. Inago mo ang lahat ng atensyon ni Papa. Inismiran lang siya ni Biana habang tamad na sumasagot. Bakit? Ako bang may kasalan ng wala kang alam? Mag-mature ka nga muna. Nagngalit ang mga ngipin ni Lilian at nagbabala. Sige, magpakasaya ka muna sa panalo mo ngayon. Dahil mahaba pa ang oras at titiyakin kong luluhod ka sa harapan ko. Mabilis na binusa lang ng katulong ang bibig ng kanyang amo bago ito kinaradkad palayo. Pero rinig pa rin ang palahaw ni Lilian na nagbigay ng kilabot sa buong hallway. Buburahin ko ang ngisi mo sa lalong madaling panahon. Nung makaalis na sila, tumingin si Biana kay Isabel. Hoy, Isabel! Parang may kakaiba sa kanya at hindi maganda ang kutob ko sa mga sinabi niya. Nagtaka lang ang alalay. Napabuntong hininga si Biana sa kanyang isip. Baka naman pinapagod ko lang ang sarili ko sa pag-iisip. Pero para makasiguro,
may ibinulong siyang lihim na utos kay Isabel. Nang sumapit ang hating gabi, mahimbing na ang tulog ng dalawa habang nananaginip. Biglang may nakakatakot na yabag sa may balkonahe at isang itim na anino ang pumasok sa loob. Nilabas nito ang isang patalim na may lason na kumikinang sa ilalim ng sinag ng kabilugan ng buwan. Akmang sasaksakin na niya ang biktima nang bigla siyang matapilok sa isang bagay sa sahig. Napamura ang salarin. Punyeta. Kinabahan ako doon Sino tanga ang nag-iwan ng lumang teddy bear sa gitna ng daan? Bahala na nga. Huwag mo akong sisisiyan kung mamatay ka na, prinsesa. Malasin ka na lang sa tadhana mo dahil hinarangan mo ang balak ni Lady Lilian. Bigla namang may humambalo sa tuhod ng killer. Sino yan? Sigaw niya habang palingon-lingon sa takot para hanapin ang kalaban. Hindi niya alam, nakatayo na pala ang teddy bear at nagsalita ng nakapangilabot. Gusto mong syaktan ng amo ko? Basura ka? Nanilisik ang mga mata ng killer nang makita ang laruang nagsasalita, kaya napaupo siya sa sobrang nerbiyos. Nagbanta uli ang oso. Huwag kang maingay. Tatapusin ko ang buhay mo bago pa magising ang prinsesa ko. Pinilit kumalma ng killer pero napalitan ito ng galit. Sumugod siyang parang baliw sa laruan. Letsi kang bulak ka. Ang kapal ng mukha mong insultuhin. Ako sa tingin mong iyan. Papatayin kita bago kita ipadala sa impyerno kasama ng amo mo. Bago pa man niya maiwas-iwas ang kanyang kutsilyo para sumaksak, biglang naglaho ang oso. Parang multong sumulpot ito sa likod niya at hinampas ang ulo ng lalaki. Blag! Bagsak ang salarin at nawalan agad ng malay na parang basahan. Tiningnan ng oso ang paligid. Mapanganib kapag binuhay ko pa ang gunggong na ito, baka makasakit pa siya. Nakita niya ang kumikinang na sandata ng lalaki. Ayun, mapapapakinabangan ko ito. Nagpuna siya ng pawis, kunwari, at nagbuntong hininga. Hays, nakakapagod din palang pumatay. Itinago niya ang kutsilyo sa likod niya. Ang talim na ito ay bagay sa akin. Simula ngayon, ito na ang gagamitin ko para protektahan ang prinsesa. Napansin niya ang mga tilamsik ng dugo. Hala, ang dumi naman dito. Tiyak nahihimatayan ng amo ko kapag nakita niya ito. Kumuha siya ng kumot at ibinalot sa katawan ng lalaki. Ayon, ayos na. Bumalik na siya sa kama. Sa sobrang talino ko, walang kaalam-alam ang prinsesa na may naganap na gulo kagabi. Nang mag-umaga na, nagising si Biana na naninibago. Bakit parang napakatahimik naman yata ng paligid kagabi? Guni-guni ko lang ba ang kaba ko? Mukhang safe naman ang mga gamit ko dito sa palasyo. Pero bigla siyang napatigil nang makita ang nakatambak na kumot sa gitna ng kwarto. Bakit may kumot dito sa baba? Nilapitan niya ito at dahan-dahang itinaas. Isang malakas na tili ang umalingonggaw. Napaatras siya sa takot hanggang sa tumama ang likod niya sa dingding. Mabilis na pumasok si Isabel na sobrang putla. Mahal na prinsesa, anong nangyari? Pero napatulala ang katulong sa nakita at sumigaw. Diyos ko, tulong! Mga gwardya, saklolo! Dumating ang punong lingkod na hingal na hingal. Anong kaguluhan ito, Isabel? Itinuro ni Biana ang saig ng nanginginig. Kagigising ko lang at may patay na tao na dito sa kwarto ko. Agad nag-utos ang punong lingkod. Ilak ang buong gusali ngayon din. Isabel, ilikas mo na ang prinsesa palayo sa madugong kwartong ito. Pero nakatulala pa rin ang alalay dahil sa gulat. Oy Isabel, gumising ka. Protektahan mo ang prinsesa. Sumagot ang katulong. Oo po, masusunod po. Habang abala ang lahat, may napansin si Biana na kumikinang sa likod ng kanyang oso. Isabel, tingnan mo nga yung teddy bear na yan. Pinigilan siya ni Biana. Huwag kayong aal. Ay gustong solusyonan ito ng pahimik.
Nagpapanggap lang siyang kalmado para hindi ako magpanik. Mabuti na lang. Hindi niya napansin ang oso sa sobrang takot. Kung hindi, baka nawala na siya ng malay. Baka madamay pa kami sa mas malaking gulo. Pero sino kaya ang pumatay sa kiloy na ito? Teka, ano itong pulang mansa sa balhibo ng oso ko? Dugo ba ito? Tuyot na ang mga mansa, tanda na kagabi pa nangyari ang krimen. Ang nakapagtataka, tila isang baguhan lang ang salarin dahil sa palpak na pagliligpit ng ebidensya. Sino namang hibang ang kikitin ng buhay sabay? Magsasayang ng panahon para linisin ang isang manika? At talagang sa likod pa ng oso itinarak ang patalemha? Habang mabusisi niyang kinitingnan ng sandata, bigla siyang napatalon sa tinig na hindi mawari kung saan nagmula. Dahan-dahan, baka masugatan ka sa tulis niyan. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang dalaga sa sindak. Sino yan? Isang boses bata ang narinig mula sa teddy bear. Aking mahal na prinsesa, maaari ko na bang bawiin ang aking itinatagong sandata? Sapo ang noo sa labis na pagkalito. Hindi niya matanggap ang kanyang nasaksihan. Sinasabihan na ba ako? O baka dala lang ito ng matinding takot? Sa mismong pagkakataong yon, dahan-dahang inilabas ng oso ang munti nitong kuko mula sa tahi ng tela at kinalabit ang dalaga. Marahang bulong nito. Mahal na prinsesa, sulapan niyo naman ako kahit sandali. Halos malaglag ang panga ng dalaga sa pagkabigla bago nanginginig na nagsalita. Ikaw? Humina ka? Paano? Sira na talaga ang tuktok ko. Marunong ka palang bumukaka ang bibig. Isang nakakalokong ngisi ang gumungit sa mukha ng matabang oso. Bakit? Akala mo ba ipipi ako? Pinigilan ko lang ang sarili ko. Baka kasi bawian ka agad ng buhay sa sobrang gulat. Pinukol niya ito ng matalim na tingin. Aba, napakabait mo namang nilalang. At ngayon, bigla kang nagkaroon ng dila? Itigil mo nga yung mga pakulo mo. Nagpakawala siya ng mabigat na buntong hininga upang pakalmahin ang sarili. Huminahon ka? Normal lang ang mahika sa mundong ito. Hindi katakatakang may madaldal na laruan ng baliw na tulad ni Jeninson. Huwag kang magpadala sa kaba. Matalim ang titig niya sa manika. Huwag mong sabihin ikaw ang may sala sa pagkamatay ng mga asasing kagabi. Biglang nanigas ang oso at pabulong na sumagot habang nangiinig. Ako? Sobra ka naman. Sa ganito ko kakit na anyo, tingin mo ba ay kaya akong pumatay? Puton ng dalaga sa kanyang sasabihin. Huwag mo akong bulahin. Batid kong ikaw ang may pakanan yon. Biglang nabulabog ang katahimikan ng isang dumadagundong na sigaw mula sa labas. Mga walang silbi. Nasaan ang mga inutil na bantay ng palasyong ito? Pumasok ang hari. Nabakas ang nag-aalab na pot sa kanyang anyo. Binulyawan niya ang kanyang mga tauhan. Tugisin niyo ang sinumang pangahas na nanggulo sa aking palasyo. Bilisan niyo. Sa kabila ng galit, mababakas ang matinding pag-aalala sa kanyang tinig. Nasaan ang aking anak? May nangyari ba sa kanya? Habang natutulala si Elizabeth sa takot, si Biana na mismo ang naghawi sa mga nakaharang at mahinahong lumapit sabay-sabing. Huwag niyo na silang sisihin, ama. Narito ako at ligtas. Wala man lang kahit kaunting gasgas. Sa sandaling makita ang prinsesa, agad itong kinabig ng hari para sa isang mahigpit na yakap. Salamat sa langit at wala kang pait, bulong nito. Pabayaan niyo ako. Nagkulang ako sa pagbabantay. Hindi na kita hahayaang mamalagi rito kahit isang kisap mata pa. Desidido na ako. Doon ka natutuloy sa pangunahing bulwagan upang personal kitang mabantayan. Nabigla si Biana sa narinig. Ano ho? Ibig niyo bang sabihin ay magsasama kami ni Lilian sa isang gusali? Mariin siyang tumanggi sa pamamagitan ng pag-iling. Kailanman ay hindi ako tutuloy sa lugar na yon. Buuang loob na sumagot ang hari. Nauunawaan ko, kaya naman paarisin ko siya roon sa lalong madaling panahon. Bunsod ng naganap na paglusob, ipinag-utos ng hari na ang mga piling kawal ng Red Wolf ang magsisilbing proteksyon ni Biana
habang isinasaayos ang kanyang bagong matutuluyan. Subalit sa halip na gumaan ang loob, tila lalo lang bumigat ang nararamdaman niya. Sa isip-isip niya, siguradong mababasad ang eardrums ko sa tili ng pasaway nga batang yun kapag nalaman niyang pinalaya siya dahil sa akin. Sa hangaring maiwasan ang anumang hidwaan, sinubukan niyang makipagnosasyon. Sandali lang, Ama. Maaari po bang pagbigyan niyo ang aking munting hiling? Komportable na ako sa dati kong silid at tila nakakasaka na laging may mga bantay na nakasunod sa bawat yapak ko. Ngunit hindi na natinag ang hari sa kanyang pasya. Wala na magbabago sa utos ko. Ito ang huling salita. Napilitan na lang si Biana na sumang-ayon dahil sa katigasan ng paninindigan ng kanyang ama. Bunsod ng mga bantay na laging nakabuntot, hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Biana na harapin ang tusong laruan. Kinaumagahan, dinalaw siya ni Ana upang samahan sa kanyang klase sa wastong pagkilos. Ang ginintuang batas ng mga dugong bughaw. Tungkulin ng isang prinsesa na itaguyod ang kanyang puri at lupigin ang sinumang magtatangkang yurakan ang kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanilang talakayan, biglang nanggulo si Lilian. Isang mapanglait na tingin ang ipinuko ni Biana rito. Wala ka na ba talagang modo? Ni hindi mo man lang naisip ang kumatok? Napakakapal naman ng balat mo. Lumayas ka! Nangit-ngit sa galit si Lilian. Mabilis namang pumagitna si Ana upang sitahin ang prinsesa. Mahal na prinsesa, bakit tila wala kayong galang sa pakikipag-usap sa inyong sariling kadugo? Napangihis si Biana sa katuwiran nito. Kahangalan, hindi ba't kani-kanina lang ay itinuturo mo sa akin na dapat kong puksain ang mga nambabastos sa aking dangal? Ito na ang pagkakataong yun. Pagdadahilan ng headmaid, ang tagubiling pong yon ay para lamang sa mga mabababa ang katayuan, hindi para sa inyong mga kapwa maharlika. Isang makahulugang ngiti ang ibinigay ni Biana. Ibig sabihin ay may paboritismo palang nagaganap? Samantala, dahil sa matinding sama ng loob sa pagkakataboy sa kanya, nagsimulang mag-alboroto si Lilian. Isinusumpa kita. Sana ay maglaho ka na lang sa mundong ito. Hinarap siya ni Biana at buong tapang na sinigawan. Tumikom ka, tigilan mo ang iyong mga kadramahan. Napatakip ng tenga si Lilian habang ang kanyang alalay na si Label ay nagtangkang itaas ang kamay upang sampalin si Biana. Tinitigan siya ni Biana nang may matinding lamig sa kanyang mga mata. Sige, ituloy mo. Ang lakas ng loob mo magmalaki. Isang hamak na alipin na natatangkang hamunin ang isang prinsesa. Natigilan ang katulong at napalunok sa matinding kaba habang nakataas pa rin ang kanyang bisig. Sa gitna ng namumuong gulo, pumasok ang Crown Prince na may taglay na nakakalunod na awtoridad. Ano itong ingay na naririnig ko? Anong kaguluhan ang nagaganap dito? Agad na sumilong si Lilian sa likuran ng kanyang kuya sabay drama. Kuya, pinagmamalupitan niya ako at inaapi ng husto. Napaarko ang kilay ng prinsipe. Ganun ba? Dahil base sa aking nasaksihan, ang sarili mong katulong ang nagtangkang manampal. Nawala ng imik si Lilian bago agad na gumawa ng palusot. Nagkakamali po kayo. Sinasabihan lang niya ako tungkol sa aking pag-uugali. Parang mabibingi na ako sa sakit ng tenga ko. Ngunit isang pangyayaring hindi inaasahan ang naganap. Biglang itinaas ng prinsipe ang kanyang palad. Napayuko si Lilian sa matinding sindak habang pilit na itinatago ang kanyang muka. Kuya, anong balak mong gawin? Humiyaw din ang katulong sa takot. Patawad, mahal na prinsipe. Mahigpit na ipinikit ni Lilian ang kanyang mga mata habang inaabangan ang sakit ng sampal. Ngunit wala itong dumapo. Isang mapang uyam na ngiti ang namutawi sa labi ng prinsipe. Bakit tila nanginginig ka sa takot? Gaya ng sabi mo, tinuturuan ng kita ng mahalagang aral. Napasalampak sa sahig si Lilian habang humahagulgol. Bakit niyo ako ginaganito? Bakit napakalupit niyo sa akin? Walang pakundangan ang naging tugon ng prinsipe. Sa tingin ko ay malinaw naman ang naging direktiba ng ating ama. Inaasahan kong magkakasundo kayong dalawa bilang magkapatid. Subalit lalong nadangalgal si Lilian sa iyak. Itinaboy na ako ni ama.
At ngayon, pati ikaw ay pumanig na rin sa kanya. Mula nang lumitaw ang babaeng iyan, tila naging basura na lang ang tingin niyo sa akin. Ano bang nagawa kong mali para tratuhin niyo ako ng ganito kabababa? Magtatangka sanang tumakbo palayo si Lilian habang sumisigaw. Napakawalang puso niyo! Ngunit mabilis na hinawakan ni Biana ang kanyang bisig. Maglalaho ka na lang ba pagkatapos mo mag-eksena at magkunwaring inaapi? Sadyang mapurol ba ang utak mo? O sadyang ayaw mo lang harapin ang katotohanan? Ang lahat ng kaguluhang ito ay bunga lamang ng sarili mong mga maling sa pantaha. Pilit na kumakawala si Lilian habang nagsisigaw. Bitawan mo ako, makukulam. Isang iritableng tugon ang binitawan ni Biana. Hibang! Sa gitna ng bangayan, biglang pumasok ang hari. Ano na namang kaganapan ito? Mabilis na lumapit ang pasaway na anak upang magsumbong. Ama! Batid nga ni Biana na siya na naman ang lalabas na salarin. Hayan na, sakto sa script niya. Mukhang ako na naman ang gaganap na kontrabida sa eksenang ito. Todo kapit si Lilian sa kanyang ama habang umaapaw ang luha sa mga mata. Tay, kailangan ko po ng tulong niyo. Binantaan niya po ako at halos mabingi ako sa tindi ng boses niya. Sa isang malamig na tono, nag-utos ang hari. Tumahan ka na muna at ilahad ang katotohanan. Lalo pang nag-eskandalo ang bata habang pinagsusuntok ang dibdib ng sariling ama. Kayo ang may gawa nito. Parang gusto niyo lang akong makitang naghihirap. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Biana sa tindi ng pagod. Hay naku, heto na naman ang palabas niya. Palihim niyang binalaan ng kasambahay na lumayo na muna sila sa gulo. Pero inarangan ng prinsipe eredero ang kanyang daan. Wala ka bang balak magsalita para sa sarili mo? Napatawa na lang ng mapait si Biana. Bakit ko sasayangin ang laway ko? Bahala silang mag-enjoy sa drama nilang mag-ama? Sa palagay niyo ba ay pakikinggan niyo ang panig ko sa pagkakataong ito? Baka masyadong mataas ang lipad ng isip niyo para unawain ang sasabihin ko. Kamahalan. Subalit, kung palagi ka na lang pinagmumukhang masama sa bawat kwento at paulit-ulit na binabaliwala ang nararamdaman mo, darating ang puntong mas pipiliin mo na lang manahimik habang buhay. Biglang narinig sa kanyang diwa ang seryosong boses ng hari. Haraping mo ako, Babiana. Ilahad mo ang lahat ng nasaksihan mo dahil ang hangad ko lang ay katarungan. Humalo-kip-kip ang dalaga at pinukol ng masamang tingin ang lalaki. Anong klaseng katarungan? Nagpapanggap kang patas habang karga-karga mo ang salarin? Nakakabilib na nakuha mo pang sabihing, makatotohanan ang palabas na to? Susubukan sana siyang ibaba ng hari, pero biglang umarte si Lilian na tila hihimatayin. Kapag binitawan niyo po ako ngayon, baka... Bumagsak na lang ako sa sobrang panghihina. Napapikit na lang si Babiana sa tindi ng inis at pagod. Sige, ituro niyo na naman ang daliri niyo sa akin gaya ng dati. Mahina niyang sambit. Patigilin niyo na ang maingay niyang hagulgol bago pa ako tuluyang mabaliw.